Mr. Silent Channel. Kabanata 441 hanggang 450. 10 gintong brick sa unang hakbang. Ngayong narating na natin ang dulo ng kalsada, tiyak na hindi pwedeng umasa na lang sa salita. Itinuro ni Hong Dali ang pasukan ng Science Fiction City at sinabing, dahil nandito na tayo, tara na at tingnan natin. Uncle Chief, hindi ba natin na-miss ang sandaling ito? Well, hindi namin pinalampas ang sandaling ito. Tumanggo ang pinuno at sumang-ayon, kung gayon, tingnan muna natin. Kasunod ng pasukan ng Science Fiction City, si Hong Dali at ang kanyang partido ay pumasok ng marangal. Sa oras na ito, ang mga pangunahing construction site sa Science Fiction City ay masasabing napakabisi, at may mga gusaling may mga pundasyong inilatag at ginagawa sa lahat ng dako. Itinuro ni Hong Dali ang isang malaking gusali at nagtanong, ano iyon? Isang shopping mall ang ginawa. Paliwanag sa kanya ng hepe, 10 million ang investment, medium ang scale, at hindi masyadong malaki. Oh! Sabi ni Hong Dali, at tumingin sa paligid, ang lupaing ito ay hindi maliit, ito ay medyo malaki. Okay lang, tumanggo ang hepe, tulad ng iba sa Science Fiction City na ito. Kung ikukumpara, ang mga gusali ay napakasoso. Paano ito masisira? Desididong sinabi ni Hong Dali, I demolish ito. Natigilan ang pinuno, I demolish ito sa napakataas na presyo. Ang halaga ng 10 milyon ay sapat na. Hindi mo na kailangang gawin itong napakahusay. Sapat na ba ito? Napakaliit. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at sinabing, 10 milyong yuan lang ang kailangan para makapagtayo ng shopping mall. Sayang, give-in ng tiyak, iniisip ko, ang pagtatayo ng 50 milyong shopping mall ay kaya-kaya, 50 milyong shopping mall, plano mo bang ilagay dito ang lahat ng bagay sa mundo? Bastos ka. Galit na sinabi ng hepe, alam mo ba kung ano ang 50 milyong shopping mall? Iyan ang gastos sa pagtatayo. Hindi pa binibilang ang lupa, kagamitan sa loob, o mga produkto sa loob. 50 milyon, iyon na. Gaano kataas ang shopping mall? 50 milyon lang, 5 attributes lang, so. Bamulong si Hong Dali, hindi yun sapat para sa akin, gusto kong magtayo ng pinakamalaking shopping mall sa mundo. Ang pinakamalaking isa. Maliban sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, dapat mayroon ka ng lahat ng iba pa. Lahat ng maaaring ibenta sa mundo ay dapat na magagamit. Ikaw bata ay nagbabalak na laban sa butil. Kailangan ba talaga nating itayo ang pinakamalaking shopping mall sa mundo? Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha at sinabi, ang pamumuhunan na iyon, ang pisika ng tao, ay hindi biro. Ang halaga ng purong konstruksyon na 50 milyon ay sapat na upang makapagtayo ng isang 50 palapag na skyscraper. Oo, yun lang. Ito ang gusto nating epekto. Sinabi ni Hong Dali nang walang sinasabi, at itinuro ang isa pang gusali, ano yun? Sumasakop ito ng isang lugar na 70,000 square meters at nahahati sa 50 screening hall. Ito ang pinakamataas na pamantayan sa ating paraiso sa kasalukuyan. Hindi naman kailangang i-demolish ang isang ito, di ba? Takot na talaga siya ngayon. Sinabi ng bastard na si Hong Dali na ito ay giniba sa pamamagitan ng puwersa. Medyo nag-aalangan. Nako, hindi ito masama. Hindi na kailangang lansagin ito. Pagkatapos ay sinabi ni Hong Dali ang isa pang salita, baguhin. Tang Moxen. Napabuntong hininga. Hindi niya dapat dinala ang lalaking ito dito kung mas kilala niya ito. Mas mabuti na ngayon, may pera na ginastos. Damn. Ang karaniwang kalmadong pinuno ay direktang nagsabi ng isang sumpa na salita, ano pa ang dapat baguhin? Ang isang 70,000 metro kwadrado na sinehan ay hindi sapat. Gusto mo pa rin itong baguhin. Ano ang dapat itong baguhin? Ang pinakamalaking sinehan sa mundo, ang pinaka-upscale. Lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, dapat isa lang itong auditorium. Gusto kong magkaroon ng holographic projection, at gusto kong panoorin ito ng mga manunood dito. Para kang nasa pelikula. Siya nga pala, dapat malakas at tamba ang mga upuan. Ang tunog ay dapat na malakas at nakakaengganyo. Anak ka. Napatulala ang hepe, ano ang gusto mong gawin? Isa lang itong screening room. May mga pelikula bang ipalabas doon? Siyempre, yung mga gusto ko lang ang ipapakita. Hay, pwede kong ipakita kung ano man ang gusto kong panoorin. Meron bang hindi maipakita? Nakangiting sinabi ni Hong Dali, kapag natapos kong i-record ang Saint of the Goddess, i-play ko ito dito. Nakakaloka ang eksena. Hindi pa banggitin, pinag-isipang mabuti ng pinuno ang mga sinabi ni Hong Dali. Kung dito lang pinatugtog ang mga holographic projection process na pelikula, ay talagang isang natatanging tampok ito lamang ang nag-iisa sa mundo, walang tuldok-kuwit. Ang kasikatan na iyon ay dapat na maganda. Okay, palitan din natin ito. Sa wakas ay pumayag ang pinuno. Habang nagsasalita siya, lumakad ang grupo ng mga tao sa unahan. Sa harap nila ay isang parisukat na may maraming sasakyan na nakaparada doon. Agad namang natuwa si Hong Dali nang makita niya ito. Oy, hindi ito Feng Tian Prime Minister class na limousine. Well, tingnan natin, mahigit sa 200 sila. Mukhang tama nga ang tulala na si Gomoto Hikaru.
Ano ang ginagawa ng mga sasakyang ito ngayon? Ang kumpanya ng taxi na sinasabi mo, sabi ng hepe. Galit niyang sinabi, 240 Fengtian Premier Class na limousine ang ginawang taxi sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita. Oh, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at muling tiningnan ito. Isang manggagawang nagtatrabaho ng husto sa kalapit na construction site ang biglang nagsabi, huwag hayaang maupo ang mga truck na ito. Palipat-lipat muna tayo. Gamitin ang mga truck na ito para ihatid ang mga manggagawa pauwi o maghakot ng mga laryo. Nang marinig ito, narinig ni Hong Dali na sa puntong ito, hindi na nakayanan ni Tang Moxon at humagalpak ng tawa. Iyon ay isang Fengtian Prime Minister class na kotse, na nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Ito ay nauwi sa ginamit upang maghatid ng mga manggagawa papunta at pabalik sa trabaho. Kung hindi ito magagamit, maaari na lamang nilang gamitin ito. Sayang naman ang naisip niya. Ikaw bastard, gusto mong magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Galit na tumalon ang pinuno. Ayokong magpalibing ka ng mga taong ganito. Ano ang magagawa nila sa akin kung ililibing ko sila? Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi ng masama, kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ito ang unang pagkakataon na hagupitan siya. Isa kang malupit na bata. Kinagat ng hepe ang kanyang mga ngipin at sinabing, iyan na. Hoy, Tito Chief, ikaw ang pinakamahusay. Matengkad na ngumiti si Hong Dali, nangangako ako na gugugol ko ng maayos ang aking pamilya mula ngayon at tutuperin ko ang inaasahan ng aking inang bayan sa akin. Marahil dahil sinabi ang kasabihang, mabuhay hanggang sa inaasahan sa akin ng aking inang bayan, ang tanging tao na nagsabi ng nakaraang pangungusap na kakaiba ngunit may kumpiyansa ay si Hong Dali. Pagkatapos ang lahat ay nagpatuloy sa paglalakad, at ang pinuno ay itinuro habang siya ay naglalakad. Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing gusali dito ay ang Zendex Building at mga pangunahing residential area. Ang Zendex Administration Building ay kinakailangan. Ang mga residential area ay kasalukuyang pangunahing nakakonsentre sa Timog Kanluran. Ang layunin ay upang manirahan sa mga tao dito ay hindi masyadong malayo sa Tianjin City. Bukod sa mga nauna, at pagkatapos ay mayroon lamang tayong mga paaralan. Kailangan mong magdesisyon. Ito ay mabuti. Okay. Si Hong Dali ay nasiyahan sa mukha na ibinigay ng pinuno, gusto ko ito. Di nagtagal, dumating ang grupo sa harap ng isang malaking pansamantalang bahay, at isang lalaking nakasuot ng sombrero ng inhinyero ang nagtuturo ng mapa ng pagpaplano. Dumating ang pinuno kasama si Hong Dali at ang iba pa at nagmamadaling binati siya, Hepe, Guru Dali. Sa sandaling dumating ang engineer, mabilis na ipinakilala ng Hepe si Hong Dali, ang punong inhinyero ng aming unang construction engineering team sa Heaven, si Su Jian. Hello, Engineer Su, bati ni Hong Dali na may nakakalokong ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaki sa tabi niya at sinabing, reward, 10 yuan. Naglabas ang lalaki ng 10 gintong ladrilyo mula sa kanyang bulsa at isinilid ito sa kamay ni Engineer Su, at nakangiting sinabi, Young Master, mangyaring panatilihin ang gantimpala. 10 gintong ladrilyo sa sandaling magawa ang pagbaril. Natulala si Engineer Su, at tinakpan ng hepe ang kanyang mukha, ang bastard na ito. Ang pinuno ay handa sa pag-iisip para sa estilo ni Hong Dali, ngunit si Su Jian ay hindi. Siya ay natakot sa 10 gintong brick sa kanyang kamay. Tinanong, Chief, maaari ko bang tanggapin ito? Hindi ito maituturing na katiwalian o panunuhol. Sa palagay ko bawat isa sa mga gintong ladrilyo ay dapat tumimbang ng 100 gramo. Maaari mong itago ito kung ibibigay ito sa iyo ng bastard na ito, ginawa ng hepe ang huling conclusion, masanay ka na lang. Kung ganoon, okay. Sa totoo lang, si Su Jian ay lihim na masaya sino pa ang makakatanggap nito ng may kapayapaan ng isip sa harap ng pinuno. Maraming gintong ladrilyo, iyon ay magiging lubhang kasiya siya. Bilang pinakamalaking alibughang anak sa kasaysayan, walang espesyal na damdamin si Hong Dali. Nagtanong lang siya, Engineer Su, kumusta ang construction hanggang ngayon? May plano ka ba? Hindi. Hayaan. Tingnan ko. Masyadong malaki ang lugar na ito. Laminggalinga ako saglit at tumingin ako sa dalawang lugar. Ako ay lubhang malungkot. Matapos tanggapin ang lahat, syempre alam niya ang lahat at sinabi ang lahat. Si Su Jian ay walang airs bilang isang engineer. Dinala niya ang isang grupo ng mga tao sa isang maliit na conference room sa pansamantalang bahay na ito, nag-iwan ng 300 naka-plaincloth na mga tao na nakabantay sa labas, at pagkatapos ay kinuha niya ang mapa ng pagpaplano at sinabi, mayroon pa ring malaking lugar ng open space dito. Ayon sa plano, malamang na kailangan ang mga lugar tulad ng mga hotel, parking lot, mga gusali ng opisina at gymnasium. Gayunpaman, kung si Master Dali ay palaging napakaliit, hindi ito angkop para sa Dali, at hindi ito angkop para sa Dali. Kaya lang hindi pa tayo nagsisimula sa trabaho. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tiningnan ang plano sa kanyang harapan. Ang pagguhit ng pagpaplano na ito ay napaka-propesyonal na ginawa, na may hindi mabilang na malaki at maliit na mga frame na iginuhit dito. Ang bawat bahagi ay nagpapahiwatig ng pag-andar ng target na gusali pagkatapos itong makumplito, pati na rin ang pagtutugma ng estilo at hitsura. Ngunit halata na si Hong Dali ay hindi nasisiyahan sa gayong plano, hindi pa rin ito sapat, hindi ito sapat.
Hindi ito sapat na malakas. Nagulat ang hepe, bastard, dahan-dahan lang. Pagtutuunan ko ng pansin. Pagkatapos ay ang susunod na pangungusap ay nagsiwalat ng katotohanan, magtayo muna ng isang 7-star na hotel, at tawagin itong Dali Hotel. Ang pinakamarangyang isa sa mundo, na tinatawag na Tianjin Star, ay kung paano ito ilarawan. Ang hotel ay dapat na malaki at engrandi. Matapos matanggap ang pera, mabilis na isinulat ni Sujian, 7 bituin, ang pinakamarangya sa mundo. Bastos. Galit na sabi ng hepe sa gilid, kung gagawin mong maluho ang isang hotel, sino ang mananatili dito? 7 mga bituin. Wala akong pakialam kung sino ang maninirahan doon, sumungot si Hong Dali, nakaisip lang ako ng mga alibughang ideya. Inilabas din niya ang selyo ng Hong Dali at iwinagayway ito sa harap ng pinuno, kung payag ka man o hindi, wala akong pakialam. Ito ay nawawala ng pera para sa pagtaas ng kaharian ng langit, Hong Daliin. Ang Kabanata 442 ay laging mabubuhay sa ating mga puso. Sinayang niya ang kanyang kapalaran para sa pagbangon ng kaharian ng langit, Hong Dali Seal. Sa sandaling lumabas ang selyo, ang hepe ay direktang sumuko, Cheng Cheng Cheng, sabihin mo kung ano ang iyong sinasabi, magpatuloy. Magaling. Napangiti si Hong Dali, ang unang disenyo ng GAO ay 350 metro, mas maikli lang ito ng kaunti kaysa sa DeLorean Technology Tower. Well, hindi ito maaaring libre, kung hindi, mahirap mag-ipit. Pagkatapos ay singilin natin ang ilang admission, 30 sa weekdays, 6 na po sa holidays, at magkakaroon ng 20 balsayons at 10 na gagamiting espesyal na mga bisita para sa hotel na ito. Helicopter parking area sa taas. Napatulala ang pinuno. Gusto mong magtayo ng hotel na 350 metro ang taas. Si Sujian ay same time na sumulat, 350 metro, na may helipad. Ito ay dapat na isang kamangha-manghang gusali. Nakaramdam si Hong Dali ng pagkalasing sa pag-iisip pa lamang tungkol dito, pagsasama-sama ng isang malakas na estilo ng science fiction na may labis na marangyang ang dekorasyon ay perpektong pinagsama sa mga high-tech na paraan at mga materyales sa gusali. Ang mga oil painting ng mga sikat na artista ay dapat isabit sa mga dingding. Mayroong 10 mga telepono sa bawat silid. Ang mga doorknob at mga tubo ng banyo ay nababalutan ng ginto. Ito ay nagkakahalaga ng 10 yuan, isang pribadong restoran na may isang pribadong elevator. Kama, shower head na may opsyonal na pangitaas, gitna at ibabang mga spray ng tubig, at iba pa. At nilagyan ng sound control system, at may hinukay na lawa sa paligid nito. Ang hotel na ito ay nasa gitna ng lawa, at gagawa tayo ng artificial na beach para sa sunbathing. Sumulat muli si Sujian, sci-fi style, high technology, optimized, gold-plated, sound control, dog lake. Artificial beach. Hong. Tuluyan nang natigilan si Dali nang marinig niya ito. Dali, hotel ka ba? Magkano ang pananatili sa isang lugar na ganito ng isang gabi? Ang presyo, nag-isip sandali si Hong Dali, walang pinakamahal, mas mahal lang. Ang pinakamababa isa rin itong presidential suite, na nagkakahalaga ng 1,500 kada gabi. Ang pinakamataas ay ang Royal Suite, na nagkakahalaga ng 30,000 bawat gabi. Kung gusto mong manatili doon, kailangan mong magpareserba ng 1 buwan ng maaga, kung hindi, hindi kami makakapag-stay doon ng walang pagpaparehistro. Pagnanakaw, ito ang pagnanakaw ni Che Guoga. Matapos sabihin ito ng pinuno, sa wakas ay sinabi niya ang kanyang naramdaman, pero gusto ko ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Sujian na magtanong. Master Dali, magkano ang plano mong kalkulahin ang gastos sa pagtatayo? Hindi sapat ang 200 milyon. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, sa mga tuntunin ng purong gastos sa konstruksyon, ang presyong ito ay dapat na halos hindi katanggap-tanggap. Hepe. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Ipinagpatuloy ni Dali ang pagtingin sa mga guhit sa pagpaplano, bumuo ng pinakamalaking indoor ski resort sa mundo. Gaano ito kalaki? Ito ay halos kasing laki ng 4 na football field. Maglaan ng 10,000 parking space at magtaas ng ilang penguin dito. Anong uri ng mga rampa? Kunin sa kanya ang lahat ng mga puno. Magsimula tayo sa budget na 100 milyon. Well, okay lang, tumanggo ang hepe habang nakikinig, dapat maraming kita mula sa mga recreational facility tulad ng ski resort. Pagkatapos ay sinabi ni Hong Dali. Ito ay nagpabagsak sa kanya, bukas ito mula Mayo hanggang Nobyembre, ngunit hindi bukas sa mga karaniwang araw. Ang sabi ng hepe ay galit na galit, ang ganoong malaking ski resort ay bukas lamang sa loob ng 6 na buwan sa isang taon, at ang natitirang 6 na ano ang ginagawa mo. Sinabi ko na sa iyo, tumingin si Hong Dali sa pinuno na may dilat na mga mata, hindi ba ang ski resort na ito ay gagamitin upang magpalaki ng mga penguin? Ang maliit na bagay ay napaka-cute. Totoo ba na nagtayo ka ng napakalaking ski resort para lang magpalaki ng mga penguin? Galit na tumalon ang pinuno, 6 na buwan iyon. Nagpalaki ka lang ng mga penguin para masaya. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pagpapalaki ng 2 pang polar bear. Sabi ni Hong Dali. Hepe.
Kalimutan mo na, hindi ko kayang gamutin ang bastos na ito. Nagagawa niya lahat ng gusto niya. Nadama pa rin ni Hong Dali na hindi ito sapat, bueno. Magtayo ng isa pang high-tech na underwater na hotel at tawagan itong Fengyuan Lake. Isang malaki hotel na may hugis na lumilipad na platito. Masisiyahan ang mga tao sa mga nilalang sa ilalim ng dagat at sa mundo sa silid, at maaari rin silang matulog kasama ang mga isda. Hindi ko alam kung magkano ang aabutin nito. Paano ko malalaman? Nagkibit-balikat si Hong Dali, kung gusto mong gawin ito, gawin natin ito sa pinakamalaki at pinakamahusay, kung hindi, hindi natin ito gagawin sa Tiandi Science Fiction City. Kasing kahulugan ito ng luho. Ang ating mga taxi ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Paano tayo magiging mas mayaman? Paano tayo makakalabas sa langit at mapupunta sa mundo? Bamulong si Tang Moxen sa gilid. Maganda ang mood ngayon ni Dali. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Napakahalaga ng sinabi ni Hong Dali, at hindi direktang makakapagdesisyon ang pinuno. Ang isang 7-star na hotel ay dapat na ang pinaka-upscale sa mundo. Mayroon ding pinakamalaking indoor ski resort sa mundo, ang pinakamalaking shopping mall sa mundo, ang pinaka-advanced na projection cinema sa mundo, at isang underwater hotel. Ang mga taxi sa kalsada ay lahat ay Fengtian Premier Limousine, at Hong Kong ang airport na itinayo ni Dali dito, ang bagong lansiyang Academy City. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay nakumpleto, ang science fiction na lungsod na ito ay malamang na maging pinakamalaking kuweba sa pagbebenta ng ginto sa mundo. Ang pinakamarangyang pasilidad ay ang pinakaangkop para sa isang lungsod kung saan ang mga tao ay nagwawaldes ay madaling maakit ang atensyon ng lahat ng mayayaman sa mundo. May iba pa ba? Habang pinag-iisipan ito ng pinuno, lalo niyang naramdaman na magagawa ni Hong Dali, isang napakaswerteng alibughang, ang anumang gusto niya. Kapag nakakonekta, maaaring magkaroon talaga ito ng mahimalang epekto, ngunit hindi ito tiyak, kaya agad niyang tinanong, ilan lang ito, di ba? Ano pa? Nag-isip sandali si Hong Dali, bueno, una, kumuha tayo ng wireless network sa buong lungsod. Hanggat mayroong saklaw ng wireless network sa lungsod na ito, ang pangalan ng account ay Dalechukiji at ang password ay Hong Dali. Hehe, ito ay mabuti. Well, kung magdadagdag tayo ng ilang mga lugar ng karera at karera ng kabayo, ito ay halos pareho. Okay, wala talagang masabi ang hepe sa pagkakataong ito, malupit ka. Sa pagkakataong ito ay medyo malaki na ang sitwasyon ni Hong Dali, at talagang walang pagpipilian ng hepe kundi gamitin ang kanyang trump card. Tingnan muna natin kung ano ang nasa loob ng kuwebang iyon sa ilalim ng lupa. Iyon lang muna. Hindi tayo maaaring magdisenyo ng masyadong maraming sabay-sabay. Huwag kang masyadong mabalisa, hindi pa ako tapos. Nagsimulang mag-isip si Hong Dali, bumuo tayo ng isang parke sa kagubatan. Oo nga pala, gumawa tayo ng genetic research. Habang patuloy siyang nagsasalita, kailangan niyang lumipad sa langit. Desididong ginawa ng pinuno ang kanyang huling panlilinlang, huwag ka nang magsalita, ito ay sapat na ngayon, sapat na. Sumama ka sa akin Dali, Sugang, at bumalik upang magtayo ng isang gusali para sa bastos na si Dali sa sentro ng lungsod. May isang estatwa na may mga salitang always live in our hearts. Sa katunayan, ang pinuno ay may sense of humor din. Sumaludo si Engineer Su, ay pangako na tatapusin ang misyon. Parang galing siya sa military. Okay, ginamit pa ng pinuno ang malaking hakbang na ito. Masyadong kawalang galang kung tumanggi kang sumang-ayon. Sa katunayan, pangunahing natatakot si Hong Dali na ang estatwa ay hindi itatayo para sa kanya kung ang hepe ay hindi nasisiyahan, hindi ba pwedeng umalis na lang ako? Nagplano akong kumuha ng iba pang magagandang bagay dito. Hindi ako makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali, hinayla ng hepe si Hong Dali palayo. Bantayan mo ang iyong oras, hindi mo nais na makuha ang mga bagay na iyon ngayon. Sa ganoong uri ng oras at lakas, mag-ingat na huwag lumampas ito. Hindi ko maintindihan. Apelyido mo, alin ang pinakamahirap? At nang mapatay ang kahabag-habag na ninja sa pamamagitan ng isang palayok na nahulog mula sa langit, sa Tianjin City. Isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa kalsada na may dalang malaking bag, tumatawag sa telepono habang naglalakad, ngunit hindi siya makalusot. Kakaibang tanong niya, ano ang nangyari noong ikapito? Bakit hindi sinasagot ang mga tawag? Ang target ngayon ay tiyak na hindi ko alam kung nasaan ako, kaya paano ako magsisimula? Ang misteryosong lalaking ito ay nakasuot ng katulad ng lalaking pinatay ng isang palayok ng bulaklak noon, at siya ay miyembro ng Futozaibotsu Ninja Legion. Sa high-tech na panahon ngayon, ang hand-to-hand combat capabilities ng mga ninjas ay nakompress ng walang hanggan, kaya nagsisimula na silang gumamit ng mga high-tech na armas. At sa malaking molite sa kanyang kamay ay ang hari ng mga sniper rifles ang Hamet M8 Asterisk, isang sniper rifle na dinala sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Ang Hamet M8 Asterisk, isang sniper rifle, ay pangunahing binuo para sa sniping at pagpatay sa mga nabubuhay na target sa mahabang hanay. Maaari pa itong magamit bilang isang depensibong sandata para sa mga magaan na barko. Sa totoong digmaan, kapag ang bala ng 7.62 mm caliber rifle ay tumagos sa katawan ng tao sa bilis na 850 metro bawat segundo,
mag-iiwan muna ito ng maliit na butas na may diameter na wala pang 1 sentimetro sa balat sa front injection point, habang ang bala ay dadaan sa katawan. Ang malaking puwersang nabuo ay mabigla sa mga organo, at pagkatapos ay tumagos sa katawan ng tao na may nalalabi sa buto sa bilis na 570 metro bawat segundo. Kung tumama ito sa mga limbs, ang diameter ng ejection wound na dulot ng shockwave ay maaaring umabot ng higit sa 12 centimeters. Kung tinamaan, sa ulo, mas malala ang sugat, sasabog ang iyong bungo. Kung ang warhead ay tumagos sa isang art area, ang dugo ay maaaring i-spray ng 10 metro ang layo sa ilalim ng malakas na presyon ng puso na nagbobomba ng dugo para sa 83.3 ml bawat segundo. Kapag ang isang tao ay binaril at nahulog sa lupa, mayroong humigit kumulang 4,000 mililitro ng dugo sa katawan ng tao. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis na umabot sa 1,000 mililitro ang dami ng dumudugo. Ang isang tao na ilang segundo ang nakalipas ay naging maliwanag, masigla, at puno ng mga ideya ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Ito ay kapangyarihan lamang ng isang 7.62 na mm caliber rifle bullet. Ang Hamat M8 Asterisk, isang sniper rifle na nakapaloob sa maliit na hinayla ng ninja na ito ay may kalibre na 12.7 na mm. Sa madaling salita, kahit na nakasuot ng exoskeleton armor si Hong Dali, ang mga bala mula sa sniper rifle na ito ay sapat na para makabasag ng kanyang mga laman loob. Ano ang nangyayari sa ikapito? Patuloy na tumatawag ang lalaki, ngunit hindi sinasagot ang telepono. Si Yu daw ay hindi mahuhulaan, at ang palagi ang mga tawag sa telepono ay nakakagambala sa kanya. Bilang isang ninja, hindi man lang niya napansin na may 2 binatilyo na umaarte sa hindi kalayuan sa kanya. Tahimik akong lumapit. Kabanata 443, Trahedya. Ang 2 binata ay may mapanuksong kilay at halata sa isang tingin na hindi sila mabubuting tao. Sa oras na ito, nakatitig silang dalawa sa lalaking humihila ng travel bag mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng lalaki at ng travel bag, ang kanilang mga mata ay lumiliko ng kasing dalas ng pendulum ng isang orasan. Ang isang tao ay bumulong, tingnan mo ang taong iyon, tiyak na may isang bagay na mabuti sa bag na iyon. Wala kaming nagawang anumang bagay sa loob ng ilang araw. Bakit hindi tayo pumunta at magkahawak kamay? Sa palagay ko kung magtagumpay tayo sa oras na ito, sapat na para sa amin na mabuhay ng hindi bababa sa 1 buwan. Sinabi ng isa pang tao sa mahinang boses. Isang tao ang tumitig sa travel bag na may kumikinang na mga mata at sinabing, sa tingin ko, okay lang. Ang travel bag ay mukhang makinis at parang gawa sa tunay na katad. Kahit na walang mahalagang bagay sa loob, ang bag na ito lamang ay maaaring kumita ng kaunti, kaya siya iyon. Ngayong nakapagdesisyon ka na, simulan agad ang pagkilos. Paunti-unting umusad ang dalawa, at unti-unting lumalapit ang distansya sa pagitan nila. Ang sniper ninja sa ilalim ni Gohan Taro ay halatang medyo naiinip sa oras na ito. Nakatayo siya doon at patuloy na tumingin sa paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay walang focus. Patuloy lang siya sa pagdayal sa telepono. Hindi na natuon ang atensyon niya, nag-aalala lang siya kung bakit hindi sinasagot ng no. 7 ninja ang telepono, kaya hindi niya pinansin ang 2 taong tahimik na papalapit sa likuran. Wala siyang pakialam kahit kailan na hindi dapat payagan ang mga estranghero na lapitan siya sa kakaibang lugar. Sariling kamalayan. Hey, buddy, alam mo ba kung paano makarating sa Lund Hotel? Lumapit sa ninja ang isa sa 2 binata. Malabo na hinaranggan ng kanyang katawan ang tingin ng ninja sa travel bag, at nakangiting sinabi, nandito ako para hanapin ito. Sinabi ng isa kong kaibigan na nagtatrabaho siya sa Lund Hotel, ngunit wala akong mahanap na lugar. Kuya, alam mo ba? Paano ko malalaman? Galit na sumagot si ninja sa wikang Hapon, magtanong ka sa iba, salamat. Holy crap, Japanese devil pa rin siya. Ano pa ang masasabi sa sandaling ito? Palihim na dinampot ng isa ang bag sa paglalakbay at tumakas ang nagtatanong ng direksyon na hamarang sa daanan ng ninja, kaya ikaw ay Hapon, iyan ay magulo. Falem, magnanakaw. Nang makita ng ninja na inagaw ang travel bag ay wala na siyang pakialam at hinabol siya. May mga lalaki sa bag na ito na gumagawa ng mga bagay para sa kanya, at sila ay talagang makulimlim. Ngayong ninakaw na ito ng magnanakaw, hindi na ito big deal, kaya nagngangalit ang ninja at nagsimulang humabol dito. Paano ko masasabing napakahusay ng magnanakaw na ito? Napakahusay niya sa kanyang negosyo. Tumakbo siya ng tuluyan habang hinihila ang kanyang travel bag. Ang kanyang mga galaw ay kasing dominante ng parkour, at ang kanyang bilis ay maihahalin tulad sa dating ng old manwang na nakikipagkarera ng kotse. Kahit na ang ninja mismo ay hindi mababa ang lakas, ang problema ay hindi siya pamilyar sa kalapit na lupain. Kaya tumakbo siya at naghabulan ng halos 1 kilometro. Dahil dito, naging eskinita ang magnanakaw dala ang kanyang travel bag. Nang humahabol ang ninja, nangyari ang trahedya. Maraming beses, ang katotohanan ay isang coffee table lamang, na may trahedya sa lahat ng ito. Ito pala ay may takip ng sewer manhole sa lupa sa pasukan ng eskinita, at ang kalidad ng takip ng manhole ay hindi masyadong maganda. Bilang magnanakaw mula sa langit, bait na maglakad ng hindi natatapakan ang mga takip ng manhole. Ang problema ay ang ninja na ito ay hindi pareho.
Kaya nangyari ang trahedya. Natapakan ng ninja ang manhole cover ng husto, at pagkatapos ay pinakawalan ang pinakamalungkot na sigaw sa kanyang buhay. Desperado ang ninja sa kanyang pagkahulog, ngunit ang problema ay ito ay isang sewer shaft at may mga mamantika na bagay sa paligid. Not to mention him, kahit na ang isang profesional na tao na nag-aayos ng mga manhole ay hinding-hindi makakabangon ng walang hagdan. Kaya't ang ninja ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at nahulog sa imburnal na may, plop, hindi siya marunong lumangoy. Sa labas ng bundok Tianjin. Bumalik si Chief Hong Dali at ang iba pa sa orihinal na ruta at hindi nagtagal ay nakarating sila sa labas ng bundok Tianjin. Sa pagkakataong ito, dahil nasa loob ng bundok ang kuweba, hindi makapasok ang pagong. Kung wala ang pagong, medyo nakakadepress kung maglalakad lang kami. Kapag narito, kailangan mong umasa sa iyong mga binti upang sumulong. Kung pumasok ang malaking pagong, ang kagubatan ay magiging trahedya, at kung ito ay maipit sa shell ng pagong. Kaya sobrang ikinahihiya nito ang hepe. Tumawag ng helicopter, baka ang sakuna ay mahulog mula sa langit. Magiging masyadong oras ubos ang paglalakad. Dahil dito, sa pag-aalala niya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ito ng pinuno at nakitang si Mu Huihui iyon. Call me at this time. Anong ginagawa ng batang ito? Nag-isip ng kakaiba ang pinuno, pagkatapos ay kinuha ang telepono at sinagot, ano, may nangyari ba? Nasa labas ako ngayon ng bundok ng Tianjin. Kung hindi big deal, pag-usapan natin ito mamaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Mu na may napakasayang boses, Chief, malaking bagay ito, napakalaking bagay. Mangyaring maghintay ng ilang sandali sa bundok Tianjin. Pupunta tayo doon ngayon, at pupunta rin ang ibang lalaki. Darating tayo sa loob ng 10 minuto. Yung isa, pwede bang? Tumalon ng husto ang kilay ng hepe, una ay nabigla, at pagkatapos ay sa sobrang saya. Darating din ang taong iyon. Mukhang napakahalaga ng bagay na ito. Kung hindi, ano pa ang maaaring maging sanhi ng taong iyon na dumating sa pamamagitan ng helicopter ng personal? Sa pag-iisip nito, mabilis na sinabi ng hepe kay Hong Dali, Dali, may mga importanteng tao na darating mamaya. May gagawin pa ako dito. Makipaglaro ka muna sa lahat. Tatawagan kita kapag natapos ko na ang bagay na ito. Oh, okay. Umupo si Hong Dali sa likod ng malaking pagong at nagpakawalan ng mahabang hininga, lahat, pakisuyo at huwag masyadong tumakbo. Umidlip muna ako. Masyadong mainit ang panahon at inaantok na ako. Kaya't ang lahat ay nagtatawanan at nagbibiruan at tumakbo sa isang makulimlim na lugar upang maglaro. Hindi nagtagal, tumunog ang napakalaking dagandong ng mga propeller ng helicopter, at ang pinuno ay tumingala sa langit ng may ngiti. Mukhang may magandang balita ngayon, pero hindi ko alam kung gaano kaganda ang balita. Ito ay napakahusay. Haha, Woody, may magandang balita ngayon. Bumaba ng eroplano ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki at gumawa ng gesture kay Woody. Agad na dinala ng dalawa si Mu pabalik sa isang tagwan na walang nakatira. Ano ang kailangan mong pumunta ng personal? Tanong ng hepe. Tungkol kay Hong Dali, ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halatang nasa mabuting kalagayan. Tumingin siya pabalik kay Mu Huihui at sinabing, kasamang Huihui, maaari mong sabihin sa akin. Okay. Unang tumanggo si Mu Huihui sa misteryosong lalaki, at pagkatapos ay bumulong tungkol sa bagay na iyon. Ang proseso, hepe, mula nang dumating ang anghel ng doom sa ating langit, nakatuon kami sa pagmamasid sa kanyang kakapusan, at ngayon, natuklasan namin ang ilang kakaibang bagay. Anong nangyayari? Ang punong guro ay nagtanong, ang mabuting balita ba na iyong binanggit ay may kaugnayan sa anghel ng kapahamakan? Oo. Tumalikod si Mo at kinuha ang impormasyon, ibinigay ito sa pinuno, at nakangiting sinabi, Chief, tingnan mo muna ito. Ang pinuno. Kinuha ang impormasyon, tiningnan ito ng detalyado, at pagkatapos ay sumimangot, ulat ng aksidenteng pagkamatay. Ano ang kakaiba dito? Haha, tingnan mo ang una, na siyang tunay na dahilan ng pangyayaring ito. Itinuro ng misteryosong lalaki ang pinakamataas na impormasyon at nakangiting sinabi, ito ay talagang isang sorpresa. Kung hindi dahil dito, mag-aalala pa rin ako. Well, tingnan ko. Sinimulang tingnan itong mabuti ng pinuno. Ang unang ulat ay tungkol sa pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa imburnal. Napakalungkot ng pagkamatay ng lalaking ito. Hindi lamang siya nahulog sa imburnal, ngunit nang siya ay tuluyang mahuli, ang kanyang buong katawan ay mabaho. Actually, wala lang. Napakalaki ng kaharian ng langit, palaging maraming taong mamamatay ng hindi sinasadya, ngunit sa lalong madaling panahon ang pinuno ay natuklasan ko ang isang kakaibang bagay. Sinasabi sa ulat na ang travel bag na dala ng taong ito ay naglalaman ng Hamet M8 Asterisk isang sniper rifle. Huminga ng hangin ang pinuno, isang sniper ang nahulog sa imburnal at nalunod. Haha, oo, ang dalawang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang travel bag ay nagkusa na sumuko sa istasyon ng pulisya. Nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, ang dalawang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang travel bag ay medyo maganda, ngunit nalaman nila. Ito ay naging isang sniper rifle. Alam nilang may mali, kaya kailangan nilang isuko ang kanilang mga sarili.
Pagkatapos ay nalaman namin ang malaking problema. Walang magawa ang pinunong umiling. Sa ibaba, biglang nanlaki ang mga mata, ang pagkakakilanlan ng namatay ay talagang isang ninja sa ilalim ng Fengtian Zaibotso. Ito ay hula lamang sa ngayon. Sa kasamaang palad, walang ebidensya na ang tao ay patay na. Ngumiti ang misteryosong lalaki at itinuro ang impormasyon sa likod, may iba pa, pakisuyong tingnan muli. Sa pagkakataong ito, hindi na nang ahas ang hepe na hamakin ang impormasyong ito, at mabilis na binasa, isang paso ng bulaklak sa rooftop ang natangay ng hangin at nahulog, na ikinamatay ng isang tao. Ang namatay ay isang ninja sa ilalim ng Fengtian Zaibotso. May isa pang namatay sa isang aksidente sa sasakyan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay talagang mersenaryo ng pinakamalaking mersenaryong hukbo sa mundo, na may pangalang Spade Sham. May pagkakaiba ba? Nakangiting tanong ng misteryosong lalaki. Nararamdaman ko. Natakot ang pinuno, isang aksidente sa sasakyan, isang sakuna na nahulog mula sa langit, nahuhulog sa kalaliman, ito ay isang kopya lamang ng sumpa ng anghel ng Doom, aking Diyos. Ang pagkamatay na ito ng Sham na of Spades ang oras ay napakalapit sa panahon kung kailan ang unang kakarampot na mensahe na inilabas ng anghel ng Doom ay nagsabi na si Hope Hongdali ay naaksidente sa sasakyan. Ang huli na dalawa ay maaaring mga ninja mula sa Fuchan Zaibotso. Ang oras ng kamatayan ay nangyari ilang sandali matapos ang pinakahuling kakarampot na mensahe na inilabas ng anghel ng kapahamakan. Umiling siya at walang magawang sinabi, kaya dalawang bagay ang maaaring makumpirma ngayon. Talagang totoo ang sumpa ng Angel of Doom. Sumang-ayon ang pinuno, hindi katakataka na palaging itinuturing ng Estados Unidos ang anghel ng Doom bilang isang kayamanan. Ang taong ito ay talagang makapangyarihan. Well, ito ay sakit sa ulo, ngunit mayroon ding isang napakaswerteng bagay. Mabagal na sinabi ng misteryosong lalaki, ang sumpa ng Angel of Doom ang hindi gumagana kay Hongdali. Haha, gaya ng inaasahan. Oo naman. Ang pinuno ay nasa napakagandang kalooban at tumawa, mukhang ang teorya na narinig natin noon ay talagang makatwiran, at ito ay may malaking kahulugan. Oo, haha, ngayon na. Mukhang sa wakas makakawala na tayo sa mga alalahanin natin. Nakahinga rin ng maluwag ang misteryosong lalaki at sinabing, hindi ako nakatulog ng maayos mula nang dumating ang anghel ng kapahamakan sa ating langit, ngunit ngayon ay tila sa wakas ay makakakatulog na ako ng mahimbing. Nang marinig ng hepe na binanggit muli ang theory, hindi na nakatiis si Mo Weiwei at nagtanong sa mahinang boses, iyon. Leader, Chief, ilang beses ko nang narinig ang theory, na ito, ano ang teoryang ito? Ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 444 ang nakakatakot na teorya. Maraming beses nang narinig ni Mo Weiwei ang theory, na ito. Sa mga unang beses ay hindi ito ipinaliwanag ng pinuno ng detalyado, kaya hindi niya iniisip kung paano malalaman. Ngunit, binanggit itong muli ngayon, at halatang nauugnay ito kay Hongdali. Kaya sa pagbabalik tanaw sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Mo. Hindi alintana ang malaking shot na nakatayo sa malapit, mabilis pa rin siyang nagtanong wala namang ibang tao dito. Ang malaking pagbaril ay malamang na hindi magiging katulad sa akin. Nagkatinginan ang hepe at ang misteryosong lalaki. Ang Mushwehwe na ito ay na-hypnotize na ngayon at ang kanyang katapatan ay natural na walang problema. Okay lang na sabihin ito sa kanya. Agad na tumawa ang pinuno at sinabing, dahil wala ng panganib sa dali ngayon, walang masama sa sinasabi sa iyo nitong teorya. Ngunit bago ko sabihin sa iyo, sagutin mo muna ako, ano ang agham? Agham. Ang agham ay ang batas ng pagpapatakbo ng lahat ng bagay sa kalikasan. Ano ang espesyal dito? Tumingin si Mo sa likod at sumagot, ang agham ay isang sistema ng kaalaman na sumasalamin sa mga layunin ng batas ng iba't ibang mga phenomena sa totoong mundo. Nangangahulugan ito na ang lahat ng bagay sa kalikasan ay maaaring ipaliwanag ng agham. Ngunit sa puntong ito, naramdaman niyang may mali, oo, paano natin ipapaliwanag ang mga supernatural na bagay tulad ng Angel of Doom at Master Dali? Haha, kaya ko nga nasabi na itong, theory, na ito ay mabubunyag lang pagkatapos mong maniwala sa Angel of Doom. Obvious naman. Ang sumusunod ay nagsasangkot ng maraming supernatural na mga teorya at kababalaghan, ang pinuno ay dahan-daang nagsabi, sa madaling salita, ang teoryang ito ay nauugnay sa ating pagkaunawa sa universo. Sa pagbabalik tanaw, hayaan mo akong gumamit ng isang pagkakatulad. Huminto ang pinuno, huminto siya, umubo, at pagkatapos ay nagpatuloy, halimbawa, ang bawat ay isang matalinong individual na may kakayahang magbasa. Pagkatapos ang isang lalaki ay bumulaga sa kondom, pagkatapos ay iisipin ng mga siyentista sa gaano kalaki ang universo. Ito. Tumingin sa likod si Mo at hindi nakaimik, ang hypothesis na ito ay talagang kamangha-mangha, ngunit magsalita tungkol dito, na dapat isipin ng siyentipiko na ang universo ay kasing laki ng kondom. Bueno, paano kung ishoot niya ang kanyang semilya sa sahig ng isang silid? Nakangiting tanong ng pinuno, gaano kalaki sa tingin ng mga siyentipiko sa hukbo ang universo?
Sa pagkakataong ito ay lumingon si Mo at direktang sumagot, 1 kwarto. Napakalaki. Tingnan mo, ikinalat ng pinuno ang kanyang mga kamay, pareho silang mga independenteng siyentipiko, ngunit dahil sa kanilang magkaibang mga pangitain, naabot nila ang iba't ibang mga conclusion. Ngayon ang problema ay lumitaw sinabi mo itong dalawang independenteng siyentipiko. Tama ba o mali ang conclusion? Siyempre mali, ang universo ay walang katapusan. Tumingin si Mo sa likod at kinamot ang kanyang buhok, wala iyon. Kung gayon tatanungin kita muli, dahan-daang sabi ng hepe. Kung isa ka sa asterisk, sa tingin mo ba ay mali ang asterisk mga siyentipiko? Ito. Lumingon si Mo at nag-isip tungkol dito, at sa wakas ay naunawaan niya ang pagkakataong ito. Chief, ibig mong sabihin, dahil tayo ang ating paningin ay hindi sapat, kaya ang agham na pinag-uusapan natin ay tama para sa atin, ngunit maaaring hindi ito tama para sa mga nilalang sa labas ng apartment. Haha, tama na, nakangiting sabi ng hepe. Iminungkahi na ito ng mga siyentipiko ngayon. Maraming mga ideya tungkol sa universo, kabilang ang mga wormhole, paralel na universo, at maraming bagay. Maaaring hindi maabot ng ating kasalukuyang teknolohiya ang antas na iyon, ngunit hindi naman mali ang mga iyon. Ang sobrang swerte ni Hong Dali, halimbawa, ang sobrang sumpa ng Angel of Doom. Sa madaling salita, ang mga bagay na ito ay umiiral, ngunit ang mga bagay na ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng swerte, o nakikita ng mga bagay. Kasawian lang. Kaya iniisip natin, tayo lang ba talaga ang swerte sa universe? Haha, sa tingin ko hindi. Tumingin si Mo sa likod at gulat na sinabi, sobra ito. Medyo nakakatakot, tama ba? Mayroon bang iba pang matatalinong anyo ng buhay sa universo? Gayunpaman, ang kasalukuyang agham at teknolohiya ay ganap na walang kakayahang mag-obserba. Sa pag-iisip nito, lumingon si Mo sa likod at nagulat siya, Chief, kung ayon sa asterisk theory, posible ba talagang umiral ang extraterrestrial life? Gayunpaman, ayon sa kasalukuyang mga obserbasyon sa siyensya at teknolohiya, ang universo ay angkop para sa buhay. Halos walang mga planeta. Hindi, mahirap sabihin iyon. Ang misteryosong lalaki sa gilid ay ngumiti at umiling, mayroong higit sa 0 bilyong bituin tulad ng araw sa ating kalawakan. Mayroong humigit kumulang 5 bilyong extragalactic na mga kalawakan na natuklasan. Kasama ng ating sariling Milky Way, ang mga ito ay sama-samang tinatawag na kabuuang kalawakan, na kumakatawan sa lahat ng saklaw ng universo kung saan ang mga tao ay kasalukuyang nakalantad. Gayunpaman, ang universo na may hangganan ay dapat na patuloy na lumalawak sa bilang. Ang mga extragalactic na galaxy na hindi pa natin alam ay wala pang eksaktong bilang kung gaano karaming mga kalawakan ang mayroon sa universo. Ang iba ay nagsasabing mayroong higit sa 80 bilyon, ang ilan ay nagsasabi na higit sa 100 bilyon, at ang ilan ay nagsasabing 100 hanggang 0 bilyon. Sa puntong ito, nagpatuloy ang misteryosong lalaki, 200 bilyong kalawakan ulit ng 200 bilyong bituin, kahit na ang bilang ng mga planeta na angkop para sa buhay sa ating mundo ay 1 trilyon, kung kalkulahin mo batay sa kabuuang bilang ng mga kalawakan sa universo, maaari mong ilang planeta ang nababagay sa buhay. Medyo malaki ang numerong ito. Tumingin sa likod si Mo at mabilis na kinuha ang kanyang calculator. Pagkatapos ng pagkalkula, nagulat siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asterisk 10, kasama ang mga nauna. 4. Diyos, 40 bilyong planeta na angkop para sa buhay. Haha, ito ay angkop pa rin para sa kaligtasan ng tao. Nagpatuloy ang pinuno, ngunit ang problema ay mayroong isang uri ng nilalang sa ating lupa na tinatawag na tubig. Chong, hindi ko alam kung narinig mo na ito. Tumingin si Mo sa likod at madiin na umiling. Natawa ang hepe at sinabi, hindi pa rin maipaliwanag ng siyensya kung bakit napakatibay ng ganitong uri ng nilalang. Maaari itong mabuhay sa -0 degrees Celsius sa loob ng ilang araw, at maaari itong mabuhay sa -2 degrees Celsius sa loob ng 2 minuto. Maaari itong mabuhay sa mataas na temperatura na 181 degrees Celsius. Mabuhay sa loob ng 2 minuto. Lumingon si Mo at ibinuka ang kanyang bibig. Ang hepe ay nagpatuloy, magandang mabuhay sa ilalim ng intensity ng radiation na 5,700 gray. Maaaring hindi mo alam ang intensity ng 5,700 gray, kaya hayaan mo akong magbigay ng isang pagkakatulad. Ang radiation ng 1 gray ay katumbas ng intensity ng radiation ng 5,000 chest X-ray machine, at ang radiation ng 10 grays intensity ay ang pinakamadaling pumatay sa mga tao o mga hayop. Lumingon si Mo at mas ibinuka ang kanyang bibig. Ngunit hindi pa ito natatapos, ang sabi ng hepe, maaari pa itong mabuhay sa isang vacuum. Kakayanin din ito ang isang presyon ng 600 megapascals, mabuti, sabihin natin ito sa paraan kahit na 6 na beses ang presyon ng tubig ng pinakamalalim na Mariana Trench ay hindi ito may tulak. Durog ito. Ang bibig ni Mo Huehue ay nakalunok na ng malaking itlog ng gansa. Sa oras na ito, walang magawa ang misteryosong lalaki sa gilid, kung titingnan natin ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga nilalang tulad ng tardigrades, kung gayon ang buhay ay maaaring umiral sa universo. Marahil ay may higit sa 40 bilyong planeta. Oo.
Tumango ang pinuno at sinabing, ito ang pinakanakakatakot na bagay tungkol sa teorya, kahit na hindi mo ito nakita, hindi ibig sabihin na mali ito. Sa tingin mo ay napakalaki ng universo, ngunit sa katunayan ang universo ay maaaring mas malayo. Ito ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang teknolohiya sa ating planeta ay kasalukuyang lampas sa imahinasyon ng mga tao. Ngunit maaaring 1,000 taon na ang nakalilipas ang proyektong iyon. Sa tingin mo tama ba o mali ang sinabi niya? Sa pagkakataong ito, lumingon si Mo at ganap na tahimik. Ang asterisk theory na ito ay talagang nakakatakot. Bagaman napakahirap ipaliwanag, sa katunayan, batay sa kung ano ang nalalaman sa ngayon, maaari itong buod sa isang pangungusap, dahil lamang sa tingin mo na ito ay imposible, ay hindi nangangahulugan na ito ay talagang imposible. Kaya, mataimtim na sinabi ng pinuno, swerte marahil ay hindi ka naniniwala sa ganitong uri ng bagay, at sa tingin mo ito ay kontrasiyentipiko, hindi makatotohanan, at pamahiin, ngunit ang bagay na ito ay maaaring talagang umiiral, ngunit hindi mo ito nakikita, o hindi mo ito masusukat. Totoo talaga ngayon. Marami akong natutunan, sa huli, lumingon si Mo at ito lang ang masasabi ko. Bumantong hininga ang misteryosong lalaki, sa katunayan, maraming mga nilalang sa kalikasan na hindi mo alam, at hindi maipaliwanag ng siyensya ang mga ito, kahit na ang kasalukuyang siyensya ay hindi maipaliwanag. Paliwanag. Mga supernatural na nilalang. Mga taong may superpowers sa alamat. Tumingin si Mo sa likod at mabilis na nagtanong, talaga bang umiiral ang ganoong uri ng tao? Sa pangkalahatan, walang mga superpowers. Maaaring hindi ganoon ang istruktura ng katawan ng tao, syempre, maaaring mangyari, ngunit hindi ito magiging kasing lakas ng mga may superpower sa pelikula. Mabagal na sinabi ng misteryosong lalaki, ang talagang inaalala ko ay nasa sansinukob. Sabihin natin, sa ating lupa, mayroong isang nilalang na tinatawag na lighthouse jellyfish. Ang diameter nito ay 4 hanggang 5 mm lamang. Ito ay tumatagal ng 25 hanggang 30 araw upang maabot ang mature na yugto sa temperatura ng tubig na degree Celsius. Matapos itong mag-mature, babalik ito sa larval state. At ang prosesong ito ay maaaring ulitin ng walang katapusan. Sa teoryang ito, ang pag-ikot na ito ay maaaring paulit-ulit, na nangangahulugan na ang daikya ng Parola ay maaaring mabuhay magpakailanman nang hindi kailangang harapin ang kamatayan. Tumingin sa likod si Mo at nanlaki ang kanyang mga mata, oh my God! Ang misteryosong lalaki. Magpatuloy, kung pinutol mo ang isang daikya ng Parola, maaari itong maging 2 linta sa loob ng 24 na oras at tumubo ang mga galami pagkatapos ng 72 oras. Kahit na putol-putol mo ito, hanggat ang mga selula nito ay buo, maaari itong maging 1 linta. Ang pinuno ay gumawa ng pangwakas na conclusion, kaya, ayon sa asterisk theory, ang higit na kailangang alalahanin ng mga tao sa kasalukuyan ay hindi tayong mga tao mismo, ngunit ang universo. May mga mahiwagang nilalang tulad ng mga tardigrade at daikya ng Parola sa lupa, ngunit paano naman sa universo? Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, tumingin sa likod si Mo at may takot na sinabi, malamang. Hindi masasabi ang mga bagay na iyon. Ngumiti ang misteryosong lalaki at ibinalik ang paksa, masyadong malayo sa paksa, pag-usapan muna natin ang tungkol sa Hongdali. Well, sa katunayan, ito ay tiyak na dahil sa asterisk teorya na labis tayong nagmamalasakit sa mga gawain ni Hongdali. Maari rin ba itong may ugnay sa asterisk theory? Lumingon si Mo at nagulat, ang asterisk theory na ito ay naglalaman ng maraming bagay. Sa madaling salita, ang asterisk theory ay maaari pang ipaliwanag ang swerte ni Hongdali. Halos. Malakas na tumawa ang pinuno, sa totoo lang, ang huling sinabi ko ay medyo simple. May mga taong mabilis lumangoy at may mabagal na lumangoy. Kung gayon Master Dali, maaari bang? Tumango ang misteryosong lalaki at ngumiti. Ang batang ito ay talagang pinakamabilis na manlalangoy. Kung tama ang hula ko, ang kanyang swerte ay umabot na sa antas ng pag-iwas sa sakuna. Kabanata 445 Gantimpala. 1 piraso bawat tao. Paglipat ng kalamidad. Sa sandaling marinig niya ang salitang ito, lumingon si Mo at naging excited. Pagkatapos sumailalim sa pagsasanay sa loyalty hypnosis, ang nakatagong katapatan ni Mo Huihui kay Hongdali ay umabot na sa 100%. Bagamat siya mismo ay hindi masyadong alam kung ano ang nangyayari, basta't ito ay isang magandang bagay tungkol kay Hongdali, siya ay magiging napakasaya. Kaya't nang marinig niya ang salitang, paglipat ng sakuna, lumingon si Mo at agad nang umiti, ang ibig sabihin ng paglilipat ng sakuna, ang ibig bang sabihin ay ang lahat ng bagay na masama para kay Master Dali ay ililipat sa mga kaaway sa kanya. Ganyan talaga. Iyon ang nangyari. Napangiti ang hepe at sinabing, ngunit sa ngayon, hindi tayo sigurado kung ganito, pero halos pareho lang. Kung tutuusin, ang swerte ay masyadong abstract, at walang makapagsasabi kung ito ay palaging may bisa o nakatagpo lamang. Ito ay magkakabisa lamang kapag ang sumpa ay isinaaktibo, kaya walang paraan upang obserbahan ito ng detalyado. Haha, mabuti iyon. Kung tutuusin, hindi maipaliwanag ng siyensya ang bagay na ito. Ngayon iyon lang ang kailangang sabihin.
Tiningnan ng misteryosong lalaki ang oras at sinabing, okay, babalik muna ako, at kakayanin mo ang iba. Tandaan, bagaman medyo malakas ang swerte ni Hong Dali, napakaraming uncertainty sa bagay na ito, kaya mas mabuting maging maingat. Ang pinuno ay sumaludo sa militar, okay. Nais kong ligtas kang maglakbay. Pagkaalis ng misteryosong lalaki, bumalik ang pinuno sa lahat at nakangiting sinabi, narito na ang helicopter, umalis na tayo. Oh, si Hong Dali ay nakasandal kay Lin Chuyin. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, pwede ba tayong pumunta? Well, mas convenient gumamit ng helicopter, kung hindi, nakakapagod kung papasok tayo. Ang grupo ng mga tao ay agad na sumakay sa helicopter, at ang pinuno ay labis na kinabahan sa lahat ng paraan. Bagamat kasalukuyang tiyak na may kakayahan ang Hong Dali na ilihis ang mga sakuna, hindi pa ito nakumpirma. Pagpalain ng Diyos, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa isang maikling distansya. In order to distract attention, on the plane, the chief said, now that the basic environment inside has been explored, we are just waiting for the cave. We also thought about it before. I would like to use some things to put them in, but with a guy as lucky as you, sayang naman kung direktang i-explore natin, kaya ipinagpaliban hanggang ngayon. Ito ay isang maliit na kuwebo lamang, sabi ni Hong Dali. Wala siyang pakialam at bamantong hininga, ano pang problema ang maaaring magkaroon sa loob. Huwag mong maliitin ito. Mabagal na sinabi ng pinuno ng estado, anumang aksidente na maaaring mangyari sa gayong kalaking proyekto ay madaling magdulot ng daan-daang milyon o bilyon-bilyon. Sa pagkawala ng 100 milyon, ano ang gagawin mo sa perang ito? Kung ginamit ito sa paggawa ng isang rebulto para sa iyo, gaano ito kataas? Matapang na tumanggaw si Hong Dali, pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oy, nga pala, Tito Chief, kung may nakita kang mabuti. Ang mga mata ni Hong Dali ay kumislap ng ginto, mayroon ka bang bahagi? Kung may mabuti, sa iyo na ang bahala. Tumatawa, tingnan natin kung ano ang maaari mong pag-usapan. Hindi ba? Ang bastos ay hindi nakakalimutang humingi ng pabor. Walang bayad ito, nakangiting sabi ni Hong Dali, pinakagusto ko ang nobela at mga kakaibang bagay. Hindi ko ito gusto. Habang nagsasalita siya, nakarating siya sa isang lambak na malalim sa bundok Tianjin. Ang kuwebo sa ilalim ng lupa ay matatagpuan sa hilagang silangang dulo ng lambak. Isa itong ordinaryong kuwebo na halos kasing tangkad ng tao. Kaya lang, napakaraming halaman ang nakatanim sa bakana ng kuweba, at nakapaligid dito ang ilang mga transplanted trees. Sa ilalim ng mga punong ito, daan-daang tao ang abala sa pag-install ng iba't ibang instrumento at kagamitan. Bagay sa klase. Nandito na tayo. Bumaba ang komandante sa helicopter at sinabi habang naglalakad, ito ay mga instrumento para sa paggalugad ng geological. Dahil gumagawa tayo ng isang proyekto sa ilalim ng lupa, ang aspetong geological ang pinakamahalaga. Kung hindi, kung magkamali, ang isang pagkakamali ay madaling mabaon ang buong base sa ilalim ng lupa. Oo, ito ang lupa. Sa pagkakataong ito ay talagang binuksan ni Hong Dali ang kanyang mga mata, napakaraming malalaki at maliliit na instrumento dito, ngunit hindi niya makilala ang alinman sa mga ito. Gayunpaman, hindi nito pinabagal ang kanyang karaniwang estilo. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, ito ay mahirap na trabaho, gantimpala. Isang piraso para sa bawat tao. Kaya't ang mga natalo ay sumugod at ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng isang gintong ladrilyo, tumatawa, young master, mangyaring panatilihin ang gantimpala. Nag-click din ang pinuno, ngunit tinakpan niya ang kanyang noo. Ang grupo ng mga tao ay naglakad hanggang sa loob, at ang mga mananaliksik sa kalsada ay sumaludo mula sa malayo nang makita nila ang pinuno. Isa-isang tumugon ang pinuno, at ang mga dogleg ni Hong Dali ay isa-isang namigay ng mga gintong brick. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pasukan ng kuweba, huminga ng malalim ang hepe at sinabing, ito na. Halos sementado na ang mga kalsada sa loob, iyan maliit ang pasukan sa kuweba ay nasa sulok sa ibaba. Nadetect ang hangin sa loob at napakasariwa. Halatang may butas. Gayunpaman, hindi makapasok ang ating mga tauhan at hindi natin alam kung ano ang kalagayan sa loob, kaya kailangan nating umasa ngayon. Sa oras na ito, ang kuweba ay nabago sa isang malaking lawak, at may mga teknolohikal na aparato sa lahat ng dako sa nakapalibot na mga pader. Hindi alam ni Hong Dali kung para saan ang mga bagay na ito. Siyempre, wala siyang pakialam dito, ngayon lang niya iyon iniisip. Magkakaroon ba ng anumang nakakagulat na pagtuklas sa loob ng maliit na kuweba? Siyempre, kung ito ay isang bagay na kawili-wili, iyon ay mas mabuti. Alam ko. Sinundan ni Hong Dali at ng iba pa ang pinuno at pumasok. Habang naglalakad sila, nagtanong si Hong Dali, Tito Chief, bukod sa maliit na kuweba, mayroon pa bang ibang magagandang bagay dito? Isang kuweba, o hindi ba ito ang pasukan sa mundo sa ilalim ng lupa? Paano ko malalaman iyon? Humalaklak ang pinuno, walang bagay ang mundo sa ilalim ng lupa. Walang maniniwala dito maliban kung nakikita nila ito ng sarili nilang mga mata. Noon pa man ay maswerte ang brat na ito. Kung mahahanap mo ang pasukan sa mundo sa ilalim ng lupa, ito ay isang magandang tagumpay para sa iyo. Hehe, sana.
Napakamot ng ulo si Hong Dali at ngumiti, sa totoo lang, hindi ganoon kaganda ang swerte ko. Napaka-weird niya at makapangyarihan. Ikaw brat, hindi ka man lang naniniwala dito, di ba? Habang sila ay nagbibiroan, dinala ng pinuno ang lahat sa isang sulok ng kuweba patungo sa ilalim ng lupa. Itinuro ng hepe ang isang sulok at sinabing, tama doon. Doon. Okay lang sana kung ordinaryong kuweba lang. Ang kuwebang ito ay patayo pababa at napakalalim, kaya sinabi ng aming geologist na hindi inirekomenda na palawakin ang kuweba bago ito tunay na galugarin. Kung hindi sinasadyang maging sanhi ng pagbagsak ng bundok o mag-trigger lahat ng iba ay masama. Handa na ba ang iyong mga detector? Ang lahat ay konektado, ang screen ay konektado, kami ay handa na upang makita ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiao Wang Momo, kontrolin mo itong mabuti, huwag kang ma-stress, ang iyong kapatid na si Dali ay gagawa ng isa pa para sa iyo kung ito ay masira. Kung tutuusin, bata pa si Wang Mo, kaya natakot si Hong Dali na ma-stress siya, kaya agad niya itong inaliw. Okay, naiintindihan ko. Matapang na tumanggaw si Xiao Wang Mo, kung gayon, magsisimula na ako. Habang nagsasalita siya, nakakonekta ang computer at lahat ng 5 screen ay naiilaw. Pinindot ni Hong Dali ang switch ng aircraft. Maya-maya, may bahagyang hagong na tunog mula sa fuselage ng sasakyang panghimpapawid, at lumipad ito sa loob ng ilang sandali. Sa pagtingin sa remote-controlled na sasakyang panghimpapawid na nasuspine sa kalangitan, ang hepe ay umiling ng walang magawa. Ang bastard na ito, na naglalaro sa buong araw at kayang maglaro ng mga ganoong high-tech na bagay, talagang mahirap paniwalaan ang lalaking ito ay talagang pinakamabilis na manlalangoy, sigurado ang pinuno. Steady, steady, utos ni Hong Dali sa mahinang boses mula sa gilid, huwag kang mabalisa. Anyway, mayroon tayong sapat na oras ngayon. Kung magtagumpay ito sa pagkakataong ito, Momo, bibigyan kita ng malaking modelo, 1-to-1. Ilagay mo lang sa binili ko. Sa aircraft carrier. Okay. Masayang sinabi ni Momo, tinutupad ni Brother Dali ang kanyang salita. Dapat niyang tuparin ang kanyang salita. Sa sandaling pumayag si Hong Dali, halos maiyak siya makinig na lang sa sinabi ni Hong Dali, ang 2 aircraft carrier na binili ko ay para paglaruan mo mamaya. Tapos pwede mong patulan ng kahit sinong gusto mo, hindi mo na ako kailangang bigyan ng mukha. Ate mo, naisip ng pinuno sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang remote control na eroplano ay direktang lumipad sa itaas ng pasukan ng kuweba, at ang mga nakapaligid na imahe ay ipinapakita din sa screen. Unti-unting bumaba ang eroplano. Dapat sabihin na talagang mahusay si Wang Mo sa pagkontrol sa modelo. Ang modelo ng sasakyang panghimpapawid ay unti-unting lumilipad ng walang anumang ugoy. Oh, nakasandal sa dingding ng kuweba, tiningnan ni Hong Dali at ng iba pa ang eksena sa screen at bumulalas, napakalalim talaga ng kuwebang ito. Dapat 50 metro, tama. Wala pa nga doon. Bottomed out. Oo, huminga ng malalim ang hepe, bakit kailangan kitang hilingin na pumunta rito? Kung mas malalim ang kuweba, mas hindi sigurado na ang isang maswerteng lalaki na tulad mo ay narito ngayon. Sana ay may magandang makita sa ibaba. Matapos gawin ito ni Hong Dali, walang pagpipilian ng commander kundi maniwala sa *** teorya. Ang spacecraft ay patuloy na lumubog. Tiningnan ni Lin Chuyin ang display sa screen at mahinahong sinabi, ang kasalukuyang lalim ay 62.8. Rice, hindi pa natin nakikita ang ilalim. Sa sobrang lalim ng pagsisad, nabuhayan ang loob ng lahat. Niyakap ni Tang Moxon si Xiaomei na tumatalon-talon na at bam-ulong, ano ang nangyayari sa ibaba? Kaharian. Eden. Alien Technology Base. Wala kang makikitang alien, tama. Sa sandaling naisip niya ito, si Xiao Miao ay biglang nabalisa, sinipa ang kanyang mga binti ng desperadong, at ngiyaw sa gulat, Xiao Miao, ano ang nangyayari sa iyo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, narinig niya ang isang malakas na tunog ng putok, at isang malaking butas ang bumukas kung saan nakatayo si Hong Dali, at isang pagsabog ng mga bato ang dumagundong. Sa tunog, nahulog si Hong Dali. Depensa. Malakas na bulalas ni Tang Moxon, at lahat ay sumugod. Bastos ka. Nagulat din si Chief. Upang mapuksa. Si Lin Chuyin ang pinakaprangka. Walang sabi-sabi, diretso siyang tumalon sa butas. Hinawakan siya ng mahigpit ng lalaking nakadog, huwag kang tumalon, mamamatay ka. Young Master. Para makumplito. Kabanata 446, nakaligtas sa kalamidad. Nahulog si Hong Dali. Baka mahulog talaga si Hong Dali. Paano ito mangyayari? Ang kuweba na ito, nakasalukuyang kinakalkula mula sa bilis ng pagbaba ng spacecraft, ay humigit kumulang 70 metro ang lalim, kahit na sa pagkakaalam natin, at ang ilalim ay hindi pa nakikita. Sa ganoong taas, kahit na may airbag na panlaban sa sunog at nagel iligtas buhay na ilagay sa ilalim, ang isang tao ay madudurog, ngunit si Hong Dali ay talagang nahulog ng ganoon. Naisip muli ng pinuno ang mga salita ni Vincent Iverson, ang anghel ng kapahamakan, nahulog ang sakuna mula sa langit at nahulog sa kalaliman. Damn it, hindi ba nailipat na ang sakuna? Hindi ba ito nailipat? Ang pinuno ay nabalot ng malamig na pawis at patuloy na umiikot sa mga bilog, bumubulong habang siya ay lumingon, ang sakuna ay nahulog mula sa langit at nahulog sa napakalalim na kalaliman.
Ang kalamidad ay nahulog mula sa langit at nahulog sa napakalalim na kalaliman. Hindi nagtagal, sa wakas ay natapakan niya ang kanyang mga paa at naalala ang isa pang pangungusap mula sa nakaraan, hayaan ang malas na dumating ng mas marahas. Nakalimutan ko ito. Sa wakas ay nag-iisip tungkol dito, ang hepe ay nagmamadaling lumabas. Siya! Sumigaw, halika rito. Halika rito. Ilabas mo ako. Ilabas mo ako kaagad. Pumunta ka at iligtas si Hong Dali. Halika at iligtas itong munting bastard na si Hong Dali. Napaluha siya habang nagsasalita. Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, bakit ganito ang pagkahulog ng bastard na ito? Paano ko ipapaliwanag kay Wei Guo? Paano ko ipapaliwanag kay Wei Guo? Ang pinuno ay naluluha, at gayon din ang kay Tang Moxen. Umaagos ang luha sa mukha ko. Bagamat hindi pa kailanman nakipag-usap ang batang babae kay Hong Dali, ngunit ngayon ay nahulog na sa kanyang mga mata si Hong Dali, hindi niya maisip ang tungkol dito kahit gaano pa niya ito iniisip, kaya't umiyak siya, Dali, Dali, paano ka nabuwal ng ganito? Ikaw, hindi ako mamamatay, hindi ka maaaring mamatay. Hindi pa ako kasal sa iyo, paano ka mamamatay? Lalo siyang umiyak, at sa huli ay hindi na siya makatayo, at napaupo siya sa lupa at tumitig. Napatitig siya sa bakana ng kuweba kung saan nahulog si Hong Dali, Dali, paano ka makakaalis ng ganyan? Hindi pa tayo kasal, hindi pa tayo kasal. Napatitig din si Lin Chuyin sa kuweba na biglang sumulpot, sa oras na ito, tila hindi na siya galit. Ang mga nakaraang eksena kasama si Hong Dali ay lumitaw sa kanyang harapan na parang umiikot na parol, sa unang pagkakataon na tumawa siya, sa unang pagkakataon na lumuha siya. Bagamat wala siyang nararamdaman, alam niyang napakasaya niya kasama si Hong Dali. Mas masaya kaysa dati. Ngunit ngayon ay nahulog si Hong Dali. Nahulog ako sa kuwebang ito na hindi ko alam kung gaano kalalim. Ayon sa prinsipyo ng gravity acceleration, natatakot ako na mahulog ito sa lupa sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay masira sa mga meat patties. Hahanapin ko siya. Ang boses ni Lin Chuyin ay kalmado gaya ng dati, ngunit naririnig ng lahat ang kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Hawakan mo siya, hawakan mo. Nang makitang nasa masamang kalagayan si Lin Chuyin, mabilis na inutusan ng hepe ang mga tulisan ni Hong Dali, hindi rin natin siya dapat hayaang tumalon. Magmadali. Bitawan mo ako. Lin Chuyin ang kanyang emosyon ay biglang nagbago, at ang kanyang boses ay walang kapantay sa determinasyon, hahanapin ko siya. Nahulog na si Hong Dali. Paano may humiling kay Lin Chuyin na tumalon din? Sa oras na ito, ang mukha ni Tang Moxen ay napuno din ng luha, at bamulong siya, Chuyin sister, sasamahan kita. Bagamat palagi niyang minamaliit ang pagiging aliberga ni Hong Dali, pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, sa wakas ay napagtanto ni Tang Moxen na labis siyang nagmamalasakit kay Hong Dali. Bitawan mo ako. Nahirapan si Lin Hatsune, hahanapin ko siya. Sabi niya habang papasok siya sa combat mode, at ang kanyang buong katawan ng exoskeleton armor ay agad na armado. Niyakap siya ni Ling Xiaoyi ng mahigpit at umiyak, Miss Chuyin, huwag kang bababa, mamamatay ka kapag bumaba ka. Hahanapin ko siya. Inulit lang ni Lin Chuyin ang pangungusap na ito. Dahan-daang tumayo si Tang Moxen, sinulyapan ang natigilan na karamihan, umiti ng malungkot, at pagkatapos ay tumalo ng walang pumapansin. Hindi. Ang pinuno ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming dagandong, at ang buong kuweba ay nanginig. Sumugod siya, sinusubukang hulihin si Tang Moxen. Sa kasamaang palad, siya ay matanda na, at ang kanyang mga paggalaw ay mas mabagal kaysa sa kinakailangan. Ngunit bagaman hindi siya sapat na mabilis, may mga tao na. Ang paa ng aso na si Liang ay sumugod halos parang kidlat, hinawakan ang mga paa ni Tang Moxen, at malakas na sinabi, Miss Moxen, huwag mong gawin ito. Dali. Ang katawan ni Tang Moxen ay nakabitin sa hangin, umiiyak, hahanapin ko siya, ako ang kanyang kasintahan. Itaas mo siya dali. Ang pinuno ay nag-aalalang sinabi mula sa gilid, dalhin mo siya dali. Hindi pa naiintindihan ni Liang, kaya dalhin muna natin siya dito. Ang paghila kay Tang Moxen ay ang pinakamahalagang bagay, at hindi siya nang ahas na magsalita ng walang kaparirikon. Ginamit niya ang kanyang lakas at agad na hinayla si Tang Moxen pataas. Sa wakas, wala nang trahedya na nangyari, at lahat ay nakaupo sa lupa na walang buhay. Nahulog si Hong Dali, at ang gulugod ng lahat ay nawala. Nakaupo sa lupa ang pinuno ng Paimpel, nakatitig sa madilim na butas, ngunit habang tinitingnan niya ito, bigla siyang nagulat, malakas na sinabi, hindi. Ito ay mali. Nahulog si Dali, ano pa ba ang mali? Hindi napigilan ni Tang Moxen ang pag-iyak, may milagro bang mangyayari? Gaano man kaswerte si Dali, tao pa rin siya. Teka, swerte, swerte. Sa puntong ito, nabaliw si Tang Moxen at malakas na sinabi, maswerte si Dali, tiyak na hindi siya mamamatay kapag nahulog siya, tama ba? Hindi siya mamamatay, tiyak na hindi siya mamamatay. Biglang tumawa ang pinuno, tumingin kay Liang at sinabing, Liang ang pangalan mo, tama ba? Wala bang problema sa katapatan mo kay Dali? Oo, talagang hindi. Tumango si Liang ng may determinasyon, kung may papalit mo ang buhay ko para sa buhay ng Young Master, talagang handa ako.
Bagamat ako, si Liang, ay isang talunan, tiyak na sasabihin ko ito. Halika, magagawa mo ito. Haha, ha. Tumawa ang hepe at hinampas ang kanyang ulo, ayos lang, Hong Dali, ang munting bastard, ayos lang, ha. Tumawa na naman siya nang hindi maipaliwanag. Oo, at pagkatapos ay sinabi, Liang, tumakbo mula rito papunta sa pinto, tumakbo sa pinto at pagkatapos ay tumakbo pabalik. Pumunta ng mabilis hanggat kaya mo. Saglit na natigilan si Liang, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Simulan ang pagtakbo sa sandaling ibuka mo ang iyong mga paa. Tumakbo siya ng napakabilis, mas mabilis pa sa World 100-meter champion, at nawala sa isang kisap mata. Lahat ay tumingin sa pinuno na nalilito, ngunit ang mga mata ng pinuno ay dilat. Tumingin siya sa direksyon ng pinto at ngumiti, tulad ng inaasahan, hahaha. Ngayon ay nakakasigurado ako, hindi patay si Hong Dali the Bastard, tiyak na hindi siya patay. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik si Liang at nalilitong nagtanong, Sir, maaari ba akong tumakas? Maaari ko bang panatilihing buhay ang young master? Okay lang na tumakbo ng 12-dosenang beses. Hindi na kailangan, umiling ang hepe at sinabing, ang kailangan nating gawin ngayon ay umupo dito at hintayin ang balita tungkol kay Hong Dali. Dapat ngayon lang naalarma ang boses ko sa labas ng mundo. Naniniwala akong may darating dito. Sinabi niya ito nang hindi maipaliwanag, at lahat ay nagkatinginan, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ngunit alam na alam ng pinuno sa kanyang puso si Liang ay halatang dog-legger sa sentro ni Hong Dali, at ang kanyang lakas, bilis at reaksyon ay halatang umabot sa limitasyon ng mga tao. Ngunit nahulog si Hong Dali sa kuwebang ito, kaya sa madaling salita, hindi pa patay si Hong Dali. Tiyak na sigurado ang pinuno na kung mamatay si Hong Dali, ang kanyang superpower na nagpapahintulot sa mga taong tapat sa kanya na umabot sa 100 na magkaroon ng pinakamataas na lakas at bilis ng mga tao ay natural na titigil sa pag-iral, ngunit ngayon ay malinaw na hindi ito ang kaso. Sa makatuwid, tiyak na hindi patay si Hong Dali ngayon. Bagamat maaari kang magdusa ng ilang mga pinsala, hanggat nandyan pa ang iyong buhay, ayos lang. Kahit na magkaroon ka ng kapansanan, hindi ba't mayroon ka pa ring endoskeleton armor? Nakapagtataka na binayaran siya ng bansa para mabago ang buong katawan, at wala iyon. Maghintay na lang ba talaga tayo? May naramdaman din si Tang Moxon at tumingin sa punong may pag-asa, Tito Chief, hindi ka talaga nagsinungaling sa amin. Umupo si Lin Chuyin sa lupa, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa kuweba. Bagamat hindi siya nagsasalita, kitang-kita ang kanyang saloobin kung talagang namatay si Hong Dali, hinding-hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Talaga, sigurado ako. Sinabi ng hepe sa lahat ng naroroon, huwag gumawa ng anumang bagay ngayon, at huwag gumawa ng mga katangahan. Hindi ko pa masasabi ang mga tiyak na dahilan, ngunit ang kailangan nating gawin ngayon ay upang harangin ang balita, hindi ka dapat mag-alala sa iba, lalo na sa mga magulang ni Hong Dali. Tandaan, dapat kang manatiling makatwiran hanggang sa lumabas ang huling resulta. Hindi ka dapat gumawa ng mga katangahan, baka makita mong ganito ka. Sa pagdating niya, si Hong. Okay, hindi ako gagawa ng mga katangahan, at hindi tayo gagawa ng mga katangahan. Matapos marinig ang mga salita ng pinuno, sa wakas ay huminahon si Tang Moxon at Bang Ulong, hindi na natin dapat hayaang mag-alala pa si Dali. Halika, lahat, makinig, walang sinuman ang pinapayagang gumawa ng anumang katangahan, dapat nating bantayan ito, hindi natin maaaring hayaang masunog ang likod bahay ni Dali. Okay, naiintindihan namin. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Dali, nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, tumingin ang pinuno sa kuweba kung saan nahulog si Hong Dali at Bang Ulong sa kanyang sarili, siguradong hindi ka patay, tiyak na hindi ka mamamatay. Isa ka sa mga marunong kumuha ng martial arts kahit na mahulog ka sa bangin. Yung tipong may alam ng sekreto. Siguradong hindi magiging problema sa iyo ang ganyang kuweba. Pinagsalikop ni Tang Moxon ang kanyang mga kamay at nanalangin, pakiusap, pagpalain ng Diyos si Dali. Ayokong yumaman siya, ngunit gusto ko lang naligtas ang kanyang buhay. Tinitigan ni Lin Chuyin ang pasukan ng kuweba. Bumulong-bulong, upang mapuksa. Ikaw, huwag kang mamatay. Marahang pinunasan ni Ling Xiaoyi ang kanyang mga luha at Bang Ulong, Young Master, kailangan mong. Huwag hayaang may mangyari sa iyo. Mabuhay sa sakuna, may biyaya mamaya. Kung nahulog si Hong Dali sa napakalalim na kuweba, anong uri ng pakikipagsapalaran ang kanyang makakaharap? Kabanata 447, ang Giant Underground Cave, karagdagang update para sa ika-3750 buwanang tiket. Ang kapaligiran ng lahat sa itaas ay tensyonado, ngunit may ibang eksena si Hong Dali. Sa una, siya ay pabaya at nahulog mula sa basag na pader ng bundok. Nagulat si Hong Dali, ngunit hindi nagtagal ay tumigil siya sa pag-aalala. Dahil habang siya ay nahuhulog, ang boses ng sistema ay talagang tumunog. Host, ito ay bumabagsak mula sa isang mataas na altitude. Dahil natapos na ng host ang survival branch, sinimulan nitong ayusin ang anyo ng buhay ng host. Oo, nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niya ito, sa ano ito i-adjust. Pagkatapos ay alam niya kaagad.
Sa una, ang mga buto sa kanyang mga kamay at paa ay kapansin-pansing lamambot, at pagkatapos ay ang kanyang tiyan ay naging malambot. Sa oras na ito, para siyang isang taong papel, o isang lalaking plastisini, na walang buto sa katawan. Kinurot pa ni Dali ang kanyang braso ng mausisa, at maaari niya itong hubugin sa anumang hugis na gusto niya. Pagkatapos ang boses ng system ay patuloy na tumunog, ang pansamantalang pagbabago sa anyo ng buhay ay tapos na, mangyaring huminga ng malalim. Oh, huminga ka. Huminga ng malalim si Hong Dali pagkatapos ay nagulat siya nang makitang siya ay naging isang lobo ng balat ng tao, na paikot-ikot. Wahahaha. Tumawa si Hong Dali. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay parang lobo, at ang kanyang mga kamay at paa ay halos hindi nakikita. Ang mga nakalantad na bahagi ay pabilog lahat, isang malaking ulo ng lobo, isang leeg ng lobo, isang lobo, ang mga braso at binti ng lobo ay parang ilang piraso ng masa na pinagsama-sama, ngunit anuman ang mangyari, ang bilis ng pagbagsak ay talagang bumagal. Oh my, this is so powerful. Sa pagkakataong ito, bumaba na siya sa layo na halos 100 metro, at hindi pa rin siya makakita ng malinaw sa ibaba. Walang pagpipilian si Hong Dali kundi lumutang ng dahan-dahan at maluwag, at pagkatapos ay narinig ang poof sa isang tunog, sa wakas ay lumapag siya. Ang pagbagsak na ito ay hindi magaan, at ang lahat ng hangin sa katawan ni Hong Dali ay nalaglag. Oo. Dahil ang dami ng hangin na ibinuga sa isang iglap ay masyadong malaki, Hong Dali muli lumipad ito sa paligid ng lugar na parang isang piraso ng papel, at sa wakas ay nahulog sa lupa at ligtas na lumapag. Ang host ay kasalukuyang nasa mabuting kalagayan at ang anyo ng buhay nito ay bumalik sa orihinal nitong estado. Matapos iwanan ang mga salitang ito sa dulo, muling tumahimik ang sistema. Ay oo, hindi siya patay. Hahaha. Si Hong Dali ay gumawa ng victory gesture at hinawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kahit isang piraso ng mamantika na balat ay wala, kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali na maging masaya, nagsimulang tumingin si Hong Dali sa nakapaligid na lupain napakadilim upang makita ang anumang bagay. Sige, siguraduhin muna nating ligtas ka. Inilabas ang kanyang cellphone, nag-isip si Hong Dali at direktang nag-dial kay Tang Moxon. She is also her fiancé after all, she must be very worried, hoping na walang mangyari. Mabilis na nakonekta ang tawag, at ang boses ni Tang Moxon ay kasing apura ng machine gun. Ikaw ba, Dali? Okay ka lang. Nasaan ka ngayon? Okay ka lang ba? Dapat kang magsalita ng mas mabilis. Dapat mabilis akong magsalita. Paano ko sasagutin? Nakangiting sabi ni Hong Dali, ano ang maaaring mangyari sa akin? Napakaswerte ko na hindi man lang ako nagkamot ng balat. Kung hindi, pwede ba kitang tawagan? Ayos lang, ayos lang. Tuwang-tuwa ako kaya agad akong umiyak. Ikaw na malaking bastard, alibughang anak, alam mo ba na nag-aalala ang mga tao sa iyo? Wuho, tinakot mo ako hanggang ngayon. Kailangan mong manatiling kalmado kapag nangyari ang mga bagay, kung hindi, paano ka magtatagumpay? Isang malaking bagay. Ngumuso si Hong Dali, kailangan mong maging matapang bilang nobya ko. Okay lang kung wala kang malaking puso. Oo, kahit anong gusto mo ay ayos lang, sabi ni Tang Moxon. Bakit may iba pa siyang pakialam? Napaluha siya at nakangiting sinabi, Dali, kumusta ka na dyan ngayon? Paano ka namin may iligtas? Hintayin mo lang akong mag-isip tungkol dito. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, itanong mo kay Momo, kumusta na ang helicopter ngayon? Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito, gayunpaman, mukhang medyo malaki. Habang nagsasalita siya, ang boses ni Lin Chuyin ay nanggaling sa telepono. Ang boses ng tech nerd na ito na walang emotion genes ay halatang nagbabago-bago sa oras na ito, at nagtanong siya, Dali, are you? Are you okay? Haha, si Miku ba? Ayos lang ako, walang problema. Oo, maayos na ang mga braso at binti ko ngayon, pero sobrang dilim dito at wala akong makita. Mabilis na nagtanong si Hong Dali, Chuyin, may maganda ba? Well, ayos ka lang. Huminto si Lin Chuyin. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, maaari tayong gumamit ng remote control na sasakyang panghimpapawid upang ihatid ang mga bagay pababa. Napakalaki ng butas na nahuhulog mo, at hindi magiging problema para sa ilang sasakyang panghimpapawid na ihatid ito pababa ng sabay-sabay. Okay. Ayan na. Tumawa ng malakas si Hong Dali, nga pala, okay ka lang, Chief. Bastos ka. Ang boses ng hepe, tinakot mo kami hanggang mamatay. Kanina lang, muntik nang tumalon sina Zengsen at Hatsune, pero sa kabutihang palad na huli namin sila. Kung maglakas loob kang tretuhin sila ng masama sa hinaharap, bugbugin kita hanggang mamatay. Bagamat tila walang puso si Hong Dali, talagang naantig siya nang marinig ang mga salita ng pinuno. Pero ganun siya, hindi niya mailabas ang nararamdaman sa puso niya. Sa huli, nakangiti lang ang nasabi niya, mag-ingat ka sa susunod, mag-ingat ka. Itong bastard, lihim na sabi ng hepe. Maluha-luhang sinabi niya, buti naman at ayos ka na. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangang dalhin ngayon doon. Magtanong ka lang kung may kailangan ka. Tiningnan ni Hong Dali ang madilim na kapaligiran sa paligid niya at mabilis na sinabi, ang pinakakagyat na bagay sa ngayon ay ang kagamitan lang sa pag-iilaw.
Wala akong makita dito. Masyadong madilim at walang ilaw. Ang pinuno sa itaas ay nagsimulang sumigaw ng desperadong, halika rito, dalhin ang pinakamahusay na kagamitan sa pag-iilaw, mabilis. Napaisip na naman si Hong Dali. Pagkatapos mag-isip, Chief, gumawa lang ng parachute para sa kagamitan sa pag-iilaw at itapon ito. Siya nga pala, ihagis mo rin ang remote control na eroplano, at magdala ng kagamitan sa komunikasyon. Tingnan ko kung ano ang nandito para maipadala ko ang signal ng eksena sa tumingin doon. Okay. Walang problema, magiging maayos din siya. Si Hong Dali ay tila hindi nasaktan, at lahat ay tahimik. Sa sandaling malutas ang krisis, ang isip ng lahat ay biglang naging mas flexible at ang kanilang mga aksyon ay naging mas mabilis. Sa oras na ito, ang mga kawani ay nagdala na ng pinakamahusay na kagamitan sa pag-iilaw at kagamitan sa komunikasyon. Direktang inilagay ni Lin Chuyin ang dalawang device sa remote control aircraft, itinali ang parachute, at sinimulang ibaba ito. Napakabilis ng prosesong ito. Makalipas ang halos 5 minuto, nakita ni Hong Dali ang liwanag na bumabagsak mula sa langit. Kinuha niya ang remote-controlled na sasakyang panghimpapawid at pagkatapos ay sinabi sa aparato ng komunikasyon, okay, natanggap, pagkatapos ay magsisimula akong mag-explore, haha. Ikaw na munting bastard, mag-ingat ka, babala ng pinuno mula sa itaas, unahin ang kaligtasan sa lahat, huwag maging pabigla-bigla kapag may nahanap ka, naririnig mo ba ako? Alam ko, huwag kang mag-alala. Tumanggo si Hong Dali, at pagkatapos ay sinimulang liwanagan ang paligid. Ang mga tao sa itaas ay nakatingin sa larawang nakadisplay sa screen ng computer. Ang lugar kung saan naroon si Hong Dali sa oras na ito ay malinaw na isang natural na nabuong daanan. Walang kakaiba sa paligid nito. May batis sa hindi kalayuan, na natatakpan ng malalaki at maliliit na stalactites. Sa pangkalahatan, ito ay katulad ng stalactite kung saan natagpuan ang higanteng pagong noon. Halos pareho lang ang mga kuweba at iisa lang ang ruta, kaya dahan-dahan lang na naglakad si Hong Dali. Hindi nagtagal, pagkatapos dumaan sa isang kanto, pababa na ang lupain. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Hong Dali na may kakaiba rito, parang may naririnig ako. Sabi niya at gumamit ng mga kagamitan sa pag-iilaw upang maipaliwanag ito. Pagtingin sa pader ng bundok sa tabi niya, ang pinuno ang unang nakapansin ng kung ano sa dingding, may nakadikit sa dingding. Iyon ay, hindi nagtagal ay nagulat siya, mga gasgas ng hayop iyan. Diyos, ang mga gasgas na ito bakit napakalaki nito? May mga gasgas talaga ng hayop sa dingding. Ang hugis ng mga marka ay katulad ng mga gasgas ng mga hayop na may kuko, ngunit ang laki ay iba. Mahigit isang talampakan ang haba ng mga gasgas. Humigit kumulang 1 sentimetro ang lapad, 4 sa kabuuan, na halatang kinurot ng isang hayop. Bastos, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Ang hepe ay patuloy na nagsasabi, ang bagay na ito ay tiyak na isang hayop. Maaari itong kumumo ng ganoon kalalim na mga marka sa bato, ang taong ito ay tiyak na isang hayop. Kung hindi, maghintay lamang kung nasaan tayo. Gagawa muna ako ng paraan upang iligtas ka. Okay, ngumiti si Hong Dali, hindi sineseryoso ang sinabi ng pinuno, mabuting kaibigan ako ng mga hayop, huwag kang mag-alala, magiging maayos sila. Mayroon akong magandang relasyon. Sa totoo lang, mahirap na si Hong Dali ngayon. Hindi siya masasaktan ng mga hayop, hindi siya masasaktan ng mga natural na kalamidad, at mayroon siyang mga kasanayan sa kaligtasan upang protektahan siya. Sabi niya okay lang pero wala talaga. Okay, alam din ng hepe na ang bastard na ito na si Hong Dali ay may sobra sa kanya. Napakaraming sikreto. Anyway, ang taong ito ay hindi dapat naghahanap ng kamatayan sa kanyang sarili. Kung maglakas loob man siyang sabihin, sigurado pa rin siya. Kaya't ang lahat ay patuloy na nakatitig sa screen. Hindi nagtagal, lumiko si Hong Dali sa isang sulok at pinaliwanagan ito ng ilaw, at pagkatapos ay natigilan ang lahat. Isa itong malaking kuweba. Ang tuktok ay halos 10-10 metro ang taas, at ang lugar ay halos 100 metro. Kasing laki ito ng football field. At sa napakalaking kuwebang ito, talagang may malalaking berdeng puno. Bawat isa sa mga punong iyon ay halos 5 metro ang diametro, at ang mga dahon sa mga puno ay halos 2 hanggang 3 metro ang haba. Wala pang nakakita ng ganitong kahangahangang puno. Dapat sabihin na ang ilang mga puno sa kalikasan ay maaaring lumaki ng napakalaki, ngunit ang kanilang mga dahon ay hindi kailanman masyadong malaki. Pero halatang iba ang mga puno dito. Ang mga ito ay medyo katulad ng mga puno ng ginkgo sa lupa, ngunit ang laki ay ganap na naiiba at ang kakaibang bagay ay ang hitsura ng mga punong ito ay aktwal na tumingin mula sa gitnang lugar sa malayo sa lupa. Ito ay nagniningning mula sa labas. Diyos, ito? Ano ito sa lupa? Ang pinuno sa itaas ay tumingin dito nang nakadilat ang mga mata, at ang kanyang mukha ay halos dumampi sa screen, ang swerte ni Hong Dali, ano ba yan? Ito ay malinaw na ito ay. May iba pa sa gitna ng malaking kuweba. Kabanata 448, Big Beans, na update gamit ang ika-3,900 buwanang ticket. Mausisa na ginamit ni Hong Dali ang mga kagamitan sa pag-iilaw upang maipaliwanag ang malalaking sinaunang mga puno sa di kalayuan, at sabay na lumakad ng dahan-dahan. Malapit na.
Lumalapit ang distansya. Nang lumapit si Hong Dali at talagang pinaliwanagan ang mga kakaibang sinaunang puno na may lampara sa malapitan, lubos na nabigla ang pinuno. Tinitigan niya ang screen ng computer at bumulong, Diyos. Ang napakaraming bilang dito ay talaga. Ito ay natuyong kahoy. Petrified wood, ano iyon? Mahinang tanong ni Tang Moxon. Ang petrified wood ay isang puno milyon-milyong taon na ang nakalilipas o mas maaga na mabilis na inilibing sa ilalim ng lupa. Ang mga kemikal na sangkap sa paligid ng puno, tulad ng silica, iron sulfide, calcium carbonate, at iba pa, ay pumasok sa loob ng puno sa ilalim ng pagkilos ng tubig sa lupa, na pinapalitan ng orihinal. Ang sangkap ng kahoy ay nagpapanatili ng hugis ng puno at ito ay isang fossil ng halaman na nabuo sa pamamagitan ng petrification ng kahoy. Linified, ang ganitong uri ng petrification ay madalas na tinatawag na petrification. Dahil naglalaman ito ng maraming silica. Ang mga puno ay naging jade. Oo, ang napakalaking lugar ng mga puno ay naging jade. Bumantong hininga ang pinuno, magkano ang halaga nito, Diyos? Sa oras na ito, malapit na si Hong Dali, at sa ilalim ng liwanag ng searchlight, nakikita niya ang liwanag. Ang malalaking jade na iyon na naging puno ay malinaw at nagliliwanag kapag naiilaw. Hindi na nila kailangang pakantab, at mayroon na silang napakagandang hitsura. Napabuntong hininga si Hong Dali, wow ha. Ang napakalaking piraso ng jade ay parang natural na nabuong puno. Wow! Bastos ka! Pinalo ng pinuno ang kanyang dibdib at itinadyakan ang kanyang mga paa sa tagiliran, iyan ay petrified na kahoy. Ito ay tinatawag ding tree-turned jade. Napakahalaga nito. Huwag kang gumalaw. Daan-daang libo ang gastos sa pagkasira ng isang dahon. Hayaan mo akong tingnan, sabi ni Hong Dali at pumasok upang tingnan ito, at pagkatapos ay nakakita ng isang mas maliit na dahon. Pinutol niya ito kaagad at nakangiting sinabi, not bad, it's really pretty. Bawiin mo at gamitin bilang ashtray para kay Dad. Ang dahon na pinutol niya ay hugis maliit na tray, na angkop na gamitin bilang ashtray. Ate mo. Galit na sabi ng hepe, ikaw bastard, alam mo ba kung magkano ang halaga ng dahon na kakaputol mo lang? Huwag mo itong hawakan. Hanggat ang mga bagay na ito ay bahagyang na proseso, ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ito ay hindi maliit na halaga. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, Uncle Chief, si Dali ay nakadiscover ng isang kayamanan ng natural tree jade, kaya makakakuha ba siya ng malaking halaga ng pera? Bumantong hininga ang hepe, habang itinuro ang screen ng computer at dahan-daang sinabi, tingnan mo, ang mga tree jade na ito ay maislan at translucent, at ang mga ito ay mayaman sa kulay, tulad ng mga gem tree. Ang mga pangunahing bahagi ng tree jade ay opal, agata, at chalcedony. Ang tatlong sangkap ay talagang binubuo ng iba't ibang kaayusan ng silica, at naglalaman ng isang tiyak na dami ng tubig dagdag fossil, kung kaya't ito ay kakaibang dami ng tubig, kaya ito ay kakaibang halaga ng fossil. Sa puntong ito, ang pinuno ay nagtanong, narinig mo ba ang tungkol sa sugal na bato? Bueno, pumunta ako doon kasama si Dali, tumanggaw si Tang Moxon, mas mabuti ba ito kaysa sa pagsusugal sa mga bato? Parang ang isang maliit na mangkukulam ay nakakakita ng isang malaking mangkukulam, nakangiting sabi ng hepe, anumang puno dito ay maaaring maging jade, at sa kaunting paggamot, ito ay malamang na maayos. Ang halaga ng pagsusugal ay hindi maihahambing dito. Ganoon ano lang. Tiningnan muli ni Hong Dali ang ashtray sa kanyang kamay at sinabing wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, ang ganda lang, ganitong klaseng kalokohan. Mga katangian. Ang bastard na ito ay hindi siniseryoso ang isang malaking piraso ng tree jade. Ang susi ay ang mga tree jade na ito ay parang mga kayamanan sa mata ng pinuno. Ang mga ito ay karaniwang idinagdag na may lakas at liksi, at ang kanilang mga katangian ay hindi masyadong mataas. Patuloy na sumulong. Matapos madaanan ng malaking puno na naging jade na lugar sa paligid, at lumakad ng higit pa sa loob, ang lupain ay lalong bumababa, na umabot sa slope na humigit kumulang 15 degree. Sa oras na ito, nakabawi na rin ang hepe sa pagkagulat. Lumapit siya, tiningnan ang nakapalibot na kapaligiran na naiilaw ng searchlight, at hinawakan ang kanyang baba. Habang iniisip niya ito, biglang sinabi ni Lin Chuyin, bueno, parang bunganga ito. Isang bunganga. Biglang nagising ang pinuno. Oo nga naman, habang tinitignan niya ang lugar na ito, parang ang uri ng pabilog na bunganga na lumitaw nang tumama ang meteorite sa lupa. Hindi katakataka na ang mga tree-turned jade dati ay nakatagilid lahat palabas, na parang mga sunflower. Ito pala ay dahil may butas sa gitna. Isang bunganga. Ang mga halaman dito ay kakaiba, at ang meteorite sa gitna. Sasabihin na sana niya kay Hong Dali na mag-ingat, biglang napabulala si Hong Dali, holy shit. Ang kanyang sigaw ay agad na nagpapataas ng puso ng mga nakapaligid sa kanya. Ang hepe ay sumugod at sumigaw, ikaw bastard, ano ang mali? May nahanap ka ba? Dapat unahin ang kaligtasan. Unahin ang kaligtasan. Okay lang, sa wakas may nakita akong maganda, haha. Haha. Tumawa si Hong Dali, isang malaking pangolin, buhay. Hahaha ang cute pero ang laki naman ng lalaking ito. Mabuhay. Sobrang laki. Ang pinuno ay tumalon sa takot, mag-ingat. Huwag masaktan ng mga kuko.
Ang mga gasgas sa dingding ng bundok ay malamang na mula dito. Ikaw na munting bastard, mangyaring ipakita sa amin kung gaano kalaki ang taong iyon. Okay, sabi ni Hong Dali, pinaliwanagan ito ng ilaw, at ilang itim na bagay na parang plato ang biglang lumitaw sa screen ng computer. Kakaibang tanong ng pinuno at ng iba pa, ano ito? Hindi ba malinaw ang nakikita? Bulong ni Hong Dali, nako, baka masyadong malapit. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa malayo ako. Pagkatapos ay ganap na ibinuka ng pinuno at ng iba pa ang kanilang mga bibig, ito. That was a pangolans are really very cute, with a conical head, small eyes, and scales all over the body like tiles, arranged in columns from the center of the back to both sides. Kasama ang mahabang buntot, ang cute nito kahit anong tingin mo. Ngunit ang problema, ito ay mukhang cute na tulad nito, ngunit ang taong ito ay talagang napakalaki ngayon ang pangolin na ito ay nakahiga sa harap ng Hong Dali. Si Hong Dali, na halos 1.75 metro ang taas, ay halos hindi makasabay sa kanya. Taas ang ulo nitong pangolin sa isang tabi. Ang isang gilid ay mataas. Kalbo. Nang lumibot si Hong Dali sa pangolin na may ilaw, halos malaglag ang panga ng lahat sa lupa. Nagulat ang pinuno, ito. Napakalaki. Ito ay dapat na 6 o 7 metro ang haba, tama ba? Napakalaking pangolin. Ano ang konsepto ng pangolin na 6 o 7 metro ang haba? Sa madaling salita, ito ay halos kasing haba ng pinahabang winged angel na karaniwang inuupuan ni Hong Dali. Ngunit kung ikukumpara sa pangolin na ito, ang winged angel ay halos kapareho ng pagkakaiba sa pagitan ng isang bata at isang oso. Anong ginagawa ng lalaking ito? Paano ito lumaki ng ganito kalaki? Nagulat ang pinuno, maaari bang lumaki ng malaki ang bagay na ito? Ngunit malinaw na ang higanteng pangolin na ito ay talagang hindi ang magandang bagay na sinabi ni Hong Dali. Ang dahilan kung bakit siya nasa sabik ay dahil sa ilang maliliit na halaman na tumutubo mismo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga halaman na iyon ay mukhang mga 20 sentimetro ang taas, na may mga lilang dahon at maliliit na gatas na puting prutas na tumutubo sa kanila. Ang bawat prutas ay halos kasing laki ng isang kuko. Hindi mahalaga kung ano ang bagay na ito. Ang mahalaga ay mukhang masarap ang lasa. Nakangiting sabi ni Hong Dali, Tito Chief, sabi ni Brother Pangolin masarap ang beans na ito. Alam mo ba kung ano ang bagay na ito? Hindi. Umiling ang hepe at saka sumigaw. Ikaw bastard, ang malaking pangolin ang mahalaga, di ba? Bakit ba ang dami mong pakialam sa ilang sirang beans? Nagugutom ako, inusenteng sabi ni Hong Dali, sabi ni Brother Pangolin masarap ang beans na ito, kaya gusto kong kumain ng kaunti para subukan. Nang marinig na gustong kainin ito ni Hong Dali, medyo nag-alala ang commander, hindi ba nakakalason ang bagay na ito? Medyo mabango ang lasa. Yumuko si Hong Dali at pumili ng isa. Kumagat ang maliit at tumawa ng malakas, ang sarap talaga, ha. Kuya Pangolin, maraming salamat. Makakain ka rin. Pagkatapos ay pumili pa siya ng ilan at pinakain sa pangolin, salamat sa pagpapaalala sa akin. Hehe. Hindi alam ng pangolin kung ilang taon na itong nabuhay, ngunit tila napakataas ng IQ nito. Iniunat nito ang malaking ilong at inamoy ang sitaw sa kamay ni Hong Dali, pagkatapos ay maingat na dinilaan ang isa, at matapos itong kainin, tumanggi siyang kainin muli. Kumain na. Bueno, ang pagkain ito ay masarap. Kumain pa si Hong Dali ng 2 at sinabing may kasiyahan, medyo nagugutom na ako. Pagkatapos ay humingi siya ng tagubilin sa hepe, Tito Pinuno, sa akin ang lupang ito, huwag mong agawin sa akin. Malinaw, bagamat ang gayong larangan ng beans ay mukhang mahiwagang, ito ay hindi maihahambing sa halaga ng nakaraang piraso ng 3-turned jade, kaya natural na hindi masyadong nababahala ang pinuno. Pangangalaga. Nagtanong muli si Hong Dali, nga pala, Tito Chief, alam mo ba kung ano ang tawag sa bean na ito? Ang sarap talaga. Hindi ako encyclopedia, malungkot na sabi ng hepe, hindi ko alam, pero gusto mo itong tawagin mo lang ito kung ano man ang nakita mo. Oh, tawagin natin, Dali Beans, oy, magandang pangalan iyan. Pumitas lang si Hong Dali ng isang dakot na mahigit 20 at inilagay sa kanyang bulsa, nakangiti. Ito na ang magiging merienda ko simula ngayon, hehe. Ang ganitong malaking lugar ng power beans ay tila sumasakop sa higit sa 20 ektarya. Sa madaling salita, ito ay medyo malawak na lugar. Ito ang tanging halamang tumutubo sa buong bunganga. Kaya naman pinakakasiyahan ang sinabi ni Hong Dali dito, akin na ang ganyang kalaking lupain, haha. Mula ngayon, available na ang mga merienda. Aba, bumalik ka na at humanap ka ng maingat. Walang sino man ang pwedeng agawin sa akin. Kaya may malaking lupain sa likod niya. Ang puno ay naging jade, at sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang malaking lugar ng mga bagong snack bean. Medyo interesado si Hong Dali at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Kakatwang sabihin na pagkatapos kainin ng pangolin ang power beans, diretso itong humiga at hindi gumagalaw, na para bang natutulog. Ang pinuno ay hindi nakaingik, hindi ba ang mga power bean na ito ay may hypnotic effect? Ito ay talagang kakaiba. Ang buong bunganga ay puno ng power beans, ngunit walang espesyal tungkol dito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hong Dali na magiging ganito kalaki ang bunganga.
Matapos maglakad ng 3 o 4 na minuto, sa wakas ay narating ni Hong Dali ang gitna ng lugar. Gaya ng inaasahan, isang malaking meteorite ang nakatayo sa gitna ng bunganga. Ang meteorite ay napapalibutan ng mga higanteng beings na lumago ng ilang panahon, na sumasakop sa buong meteorite. Si Hong Dali ay nakatayo sa ibaba, nakatingin sa meteorite, na may malungkot na mukha. Akala ko ito ay isang bagay na mabuti, ngunit ito pala ay isang sirang bato, malungkot. Kabanata 449, Aksidente, Aksidente ito. Sa katunayan, dahil sa apelyido ni Hong Dali, una niyang naisip na magkakaroon ng isang uri ng dayuhan na sasakyang pangkalawakan dito, isang pasukan sa sinaunang high-tech na sibilisasyon, o kahit papaano ay dapat mayroong isang sinaunang libingan para tuklasin niya. Kung hindi, sinabi mo na ang mga panggalan sa unang tarangkahan ay napakalaki at napakataas ng pamantayan, ngunit sa huli ito ay nag-iisa lamang na sirang bato. Paano ibig sabihin na ito ay isang ibon? Kaya't ikinulong ni Hong Dali ang kanyang mga labi, na paupo sa lupa sa pagkabagot, at malungkot na sinabi, ito ay isang walang kwentang bagay, akala ko ito ay isang bagay na masaya. Ngunit nang umupo siya, napagtanto niyang may mali ang kanyang puwitan medyo matigas doon. Ano ito? Tumayo si Hong Dali at hinawakan ito, at mabilis na naglabas ng maliit na bagay na parang singsing. Ang bagay na iyon ay hindi ginto o jade. Parang bato. Ang problema ay ang hugis nito ay napaka-interesante. Ito ay natatakpan ng hindi kilalang mga thread. Ito ay guwang na parang banga. Ang kabuuang hugis ay tulad ng isinusuot sa hinlalaki ng isang sinaunang dignitaryo. Ang singsing sa daliri ay medyo katulad. Ang galing ng baby na ito. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang makita ito. Hindi mo makikita ang texture ng bagay na ito, ngunit mararamdaman mo ito. Ang bagay na ito ay medyo malakas. Ang mahalaga ay hindi ko alam kung paano nabuo ang bagay na ito. Mukhang isang ganap na natural na produkto, na medyo kamangha-manghang. Well, kanino ko dapat ibigay ito? Napakamot ng buhok si Hong Dali, ibigay na natin kay Miko. Muntik na siyang tumalon ngayon lang, para hindi na natin siya matrato ng masama. Hehe, total partner niya rin ang umaaway sa kanya, hehe. Nakapagdesisyon na si Hong Dali, inalis agad ni Hong Dali itong maladaliri na bagay. Bastos ka, anong ginagawa mo? Sa oras na ito, ang boses ng pinuno ay tumunog, na nagsasabi, ano ang nasa gitna ng bunganga na iyon? Bakit ka tahimik? Para sa akin ay parang meteorite. Isa lamang itong meteorite. Walang siglang sabi ni Hong Dali, ito ay isang sirang bato lamang, ano ang kawili-wili tungkol dito? Akala ko mayroong isang uri ng alien spaceship o ilang sinaunang high-tech na sibilisasyon o ilang libingan sa ilalim ng lupa o isang katulad nito, ngunit ito ay naging isang sirang bato lamang. Ako ay nabigo. Sirang bato. Sinabi mo talaga na ito ay sirang bato. Galit na galit ang pinuno kaya sinabi niya, nasaan ang meteorite na higit sa 100 metro sa ilalim ng lupa? Bato. Hindi mo ba naisip kung paano nakarating doon ang meteorite? Paano nabuo ang kuweba sa ilalim ng lupa? Tama si Chief. Ang lugar na ito ay higit sa 100 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Kahit na malakas ang impact ng meteorite, wala pa akong narinig na meteorite na makakapag-drill sa ganoon kalalim na lugar. At ano ang kapaligiran sa paligid? Ang mga puno ay nagiging jade. Sa madaling salita, imposibleng sabihin kung ilang taon na ang nakalipas ang lugar na ito ay malamang na isang malalim na kagubatan. Mayroon ding magical power being na iyon. Kahit hindi ko alam kung ano iyon, hindi naman siguro masama. Paanong ang isang meteorite na lumilitaw sa gayong kapaligiran ay isang sirang bato? May sense ang sinabi mo, Uncle Chief. Narinig ito ni Hong Dali, nag-isip sandali, at tiyak na tumalon, kung gayon. Tingnan ko ulit. Tingnan kung anong material ang ginawa ng meteorite na iyon. Sabi ng hepe, nakakita ako ng mga taong walang puso, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong walang puso na tulad mo. Halika at tingnan mo. Huwag magmadali, mahinang sabi ni Hong Dali. Siya. Yumuko muli, hayaan mo muna akong tingnan. Sabi niya, nakasandal at inaabot ang meteorite. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang meteorite ay nakaipon ng makapal na patong ng alikabok. Marahan itong kinamot ni Hong Dali. Biglang nahulog ang alikabok sa meteorite, at ang material na istruktura sa loob ay mabilis na nahayag ito ay isang piraso ng asul na kulay abo na bato, na may malabong metal na kinang sa loob. Uncle Chief, ang meteorite na ito ay tila isang mineral, sabi ni Hong Dali sa aparato ng komunikasyon sa eroplano, mukhang isang mineral sa akin. Dapat itong metal. Metal meteorite. Nagulat si Chief. Dumating ang boses, sigurado ka. Sinabi ko lang na posible. Kinuha ni Hong Dali ang lighting device at tiningnan ito ng maigi. Sa pagkakataong ito ay talagang nakita ito ng pinuno ng malinaw, ito ay talagang isang metal meteorite. Dali, hahaha, ikaw bastard, sabi ko ito na ang tamang oras para dalhin ka dito. Napakalaking metal meteorite. Ha. Ito ba ay isang world record para sa napakalaking bagay? Tumingin muli si Dali sa meteorite. Ang meteorite na ito ay halos 4 na metro ang taas at 3 metro ang lapad. Parang napakalaking itlog kapag nakalagay doon.
Kung batay sa masa ng pinakakaraniwang bakal na metal, ang bigat ng meteorite na ito ay dapat talagang masira ang record. Well, kahit na ito ay isang record-breaking na bagay, ang isang malaking bagay ay hindi maaaring kainin. Gusto ko pa rin itong mga higanteng beans, ang mga bagay na ito ay talagang masarap. Umupo muli si Hong Dali, kumuha ng isang higanteng beans at itinapon ito sa kanyang bibig, walang silbi para sa akin na sumama sa isang malaking meteorite. Bastos, tingnan mo muna kung may iba pang kuweba o kung ano paman. Kung hindi, humanap ka ng paraan para mapayapa ang malaking pangolin para may pababa ako para iligtas ka. Dumating ang tinig ng pinuno, tandaan. Ang kaligtasan ng una. Nako, naiintindihan ko, ginaya rin ni Hong Dali ang tono ng pinuno, tandaan mo, huwag mong saktan ang dali beans ko, masarap ang lasa nito, parang pritong mani. Marunong kayong kumain. Hindi nagtagal, muling naglakad si Hong Dali sa malaking kuweba. Bukod sa mga tree jade na ito at ang metal meteorite sa gitna, wala nang ibang nakita. Nang matapos ang bilog, bumalik si Hong Dali sa gilid ng bundok ng malaking pangolin at tinapik ang napakalaking ulo, Kuya Pangolin, may bababa mamaya, pero huwag kang umatake. Hehe, nandito silang lahat para iligtas ako. Eto na, ang titulo ng matalik na kaibigan ng hayop ay talagang makapangyarihan. Ang pangolin ay hinimas ang malaking ulo nito kay Hong Dali, pagkatapos ay humiga at nagpatuloy sa pagtulog. Okay, wala nang problema. Sinabi ni Hong Dali, siya nga pala, Uncle Chief, si Brother Golan ay napaka-friendly, huwag mong i-bully. Alam kong mahilig ka sa mga hayop, huwag kang mag-alala. Tumango ang hepe at agad na nagsimulang ayusin ang lakas tao, kunin ka agad ang lubod at ihanda ito ayon sa 200 metro. Pagkatapos ang lahat ay handa ng bumaba. Palakasin ang lubod. Walang problema. Ang mga tauhan dito ay nagsimulang i-connecta ang lubod at naghanda upang magpadala ng mga tao. Sa kabilang panig, Xiao Momo ang remote control aircraft ay muling na-control at makikita ang nakapalibot na eksena. Sa pagsasalita, pinili ng hepe na dalhin dito si Hong Dali, at tama nga siya walang anuman sa maliit na kuwebo kung saan bumaba ang remote control na eroplano ni Xiao Momo, at nahiwalay ito sa Hong Dali ng pader na wala pang isang talampakan ng kapal. Pader ng bundok. Kung hindi dumating si Hong Dali, malamang na hindi na matutuklasan ang malaking kayamanan na ito. Ang lihim na pugad ng Sir Aishi at mas sa mahiwagang lungsod ng Tianhai. Si Sir Aishi Kazuma ay nakahiga sa kama, gamit ang isang naka-encrypt na mobile phone para tawagan si Gohan Taro sa Japan. President, kumusta ang Supreme Red Alert? Iniisip ngayon ni Sir Aishi Kazuma na ang Hong Dali ay isang seryosong problema at dapat na alisin, kaya ang iniisip niya sa araw-araw ay tungkol sa Hong Dali, ang koponan ng basketball ni Hong Dali na kapaglaro siya ng 2 laro sa nakalipas na 2 araw at sikat na sikat. Ang halaga ng mga manlalaro ay lumampas sa $100 milyong mark. Kung hihilingin natin sa kanya na magpatuloy sa pag-unlad. At mayroon na siyang pabrika ng laruan na maaaring gumawa ng mga kotse. Alam ko, si Wu Bentaro ay labis ding nalito. Ang mas maraming balita na nalaman niya tungkol kay Hong Dali, mas nakakatakot ang pakiramdam niya. Mula sa isang website ng libro, sa isang entertainment star, hanggang sa mga online na laro at ngayon hanggang sa kompetisyon sa basketball ngayon, magagawa ng Hong Dali ang anumang sikat. Kung ito ay nangangailangan sa kanya na gumawa ng kotse, mahirap sabihin kung anong uri ng mga hamon ang kakaharapin ng Fuata Zaibotso, na batay sa mga kotse. Dahan-daang sinabi ni Gohan Taro, ipinadala ko si Hattori Jiro at ang kanyang mga tauhan sa kaharian ng langit. Ayon sa mga balitang naiulat doon, mahigit 100 tao ang dumating. Naniniwala ako na kahit hindi masisira si Hong Dali, tiyak na papatayin sila. Sa pagkakataong ito, nagutos ako ng kamatayan. Bawal silang bumalik hanggat hindi napatay si Hong Dali. At saka, nakipag-ugnayan na rin ako kay Xiaying para maniwala akong walang mangyayaring aksidente. Iyon lang. Matapos marinig ang mga salita ni Gohan Taro, sa wakas ay nawala na ng gana sina Sir Aishi at Ma, kahit ano pa ang halaga, dapat nating patayin si Hong Dali sa lalong madaling panahon upang mailigtas tayo sa gulo. Pagkasabi niya noon ay may biglang tumawag. Si Gohan Taro doon ay sumigaw, Yaga. President, anong problema? Biglang nagulat si Sir Aishi at Maria. Baka may mali. Galit na sinabi ni Gohan Taro, namatay talaga ang dalawa sa mga ninja na pinuntahan namin doon. Ang isa ay nadurog hanggang sa mamatay ng isang palayok ng bulaklak na nahulog mula sa langit, at ang isa ay nahulog sa imburnal at nalunod. Ang mga basurang ito. Basura. Ito, si Sir Aishi at Ma ay ganap na natigilan. Ang Ninja Legion sa ilalim ni Pangulong Taro Gohan Taro ay medyo makapangyarihan. Paano nangyari ang ganitong aksidente? Mga pasong bulaklak na nahuhulog mula sa langit o nahuhulog sa imburnal habang naglalakad. Nandito ba sila para patayin si Hong Dali o nandito sila para gumawa ng mga trick para magpakamatay? Aksidente lang ito. Mabangis na pinunasan ni Sir Aishi at Ma ang kanyang pawis, Presidente, aksidente ito. Talagang ang langit ay isang lugar kung saan madaling mangyari ang mga aksidente. Hindi tayo dapat mabalisa. Dito, habang si Sir Aishi at Ma ay nababalisa, sa kabilang panig ng Tianjin City, si Vincent Iverson, ang anghel ng kapahamakan,
nakatatapos lang manalo ng malaking tagumpay, ay humigop ng busog sa kanyang inumin, at ang magandang babae sa kanyang mga bisig ay nagsimulang bumulong, ang dalawang ito ay nasa mabuting kalagayan ako. Sa totoo lang, ito ay talagang isang mapagmataas na bagay na magkaroon ng isang magandang babae na medyo handang mag-ingat. Sana maging maayos ang lahat para kay Miss Hatsune, syempre, kung hindi pa patay ang nakakainis na lalaki na iyon, dapat siyang magdusa ng kaunti. Nakangiting hinalikan siya ng dilag sa kanyang mga bisig at sinabing, "Mahal, tapos ka na ba sa akin? Paano kung maglaro ulit tayo?" Syempre. Ibinaba ang espesyal na proseso na naka-encrypt na mobile phone, nakangiting sinabi ni Vincent Iverson, "Pupuntahan kita sa gitna, ano ang tungkol sa iyo? Syempre susuportahan kita sa gubat." Chapter 450, may nagsisikap talagang kumuha ng trabaho. Sa isang ordinaryong bahay sa Tianjin City, tatlong gangster ang nakaupo sa isang bilog sa paligid ng mesa, naglalaro ng baraha at nakikipag-chat. "Mga boss, hindi kami maganda nitong mga nakaraang araw. Hindi man lang kami makakain ngayon. Ang paggawa nito araw-araw ay hindi isang opsyon. May gusto ka bang gawin?" Sabi ng isa sa kanila. Ang tatlong maliliit na gangster na ito ay karaniwang walang ginagawa kundi walang ginagawa, at ginugugol nila ang buong araw sa pagpaplano ng mga bagay na pie in the sky. Ngunit walang napakaraming magagandang bagay sa mundong ito. Bilang resulta, kapag mas maluwag ka, lalo kang naghihirap. Kung mas nagiging mahirap ka, mas nagiging maluwag ka. Ang lahat ng perang makukuha mo mula sa pangangikil at pangangikil ay ginagamit sa pagbili ng mga tiket sa lottery, at ang pinakamaraming natitira sa iyo ay bumili ng ilang instant noodles. Oo, kung hindi mo iisipin, kailangan mong uminom ng hanging hilagang kanluran. Hindi maganda iyon. Ang isa pang tao ay tumango, "Wala kaming swerte gaya ng Hong Dali. Ang ginagawa lang namin ay bumili ng mga tiket sa lottery. Hindi yun maaasahan." Makatuwiran iyon. Hinawakan ng amo ang kanyang baba, biglang itinapon ang poker sa mesa, at sinabing, "Sa katunayan, ang paghihintay araw-araw ay hindi isang opsyon. Pinaalala mo lang sa akin ang alibughang anak ni Hong Dali. Bakit hindi tayo magpanggap na pulubi sa harap ng Chenwei Building kung saan siya karaniwang tumatambay? Kung papalarin tayo, si Hong Dali ay gagantimpalaan tayo ng gantimpala na 1,800, pagkatapos ay ipapasa natin." Magandang ideya, magandang ideya. Biglang lumiwanag ang mga mata ng dalawa pang tao, at tumanggaw sila ng mariin, "Iyan na. Pagkatapos ay umalis na tayo ngayon din." Si Haruta Abe ay isa sa mga Hattori ninja sa ilalim ng utos ni Futa Zaibatsu President Gomoto Taro. Sa lihim na puwersang ito, si Haruta Abe ay may mahusay na pagganap sa lahat ng aspeto at palaging itinuturing bilang isang pinagkakatiwalaan ni Jiro Hattori. Sa pagkakataong ito, sa pagtanggap ng tungkuling patayin si Hong Dali, si Abe Haruta ay ipinadala rin sa langit. Sa mga salita ni Hattori Jiro, ang lahat ay dapat gawin ayon sa sitwasyon, at maaari siyang patayin ng direkta sa mga kritikal na sandali. Bilang isa sa mga namatay na sundalo sa Futa Zaibatsu Ninja Legion, masayang tinanggap ni Abe Haruta ang misyong ito. Ang kamatayan o buhay ay hindi kailanman naging isang bagay na kailangang isaalang-alang ng isang mahusay na ninja. Sa katunayan, siya ay talagang napakatalino, hindi siya direktang nakarating sa Tianjin, ngunit sumakay ng eroplano, dumaan sa paglipat, at nakarating sa Dongshan Province sa Kaharian ng Langit, at pagkatapos ay sumakay ng tren papuntang Tianjin. Ito ay walang alinlangan na bawasan ang kanyang panganib sa isang mas mababang antas at gawing mas madali para sa kanya na ayusin ang iba't ibang mga bagay ng mahinahon. Sa tren, siksikan ang karwahe at maraming tao. Nakaupo si Haruta Abe sa upuan ng kotse habang nakaakbay ang kanyang mga braso, nakapikit ang mga mata, at biglang may pop na tunog. Isang lalaking mukhang migranteng manggagawa na nakaupo sa tapat niya ang nagbukas ng lata at inihagis ang singsing sa mesa. Sa pagkakataong ito, halatang medyo nenes ang isang mukhang gangster sa tabi ng lalaki. Kinuha niya ang singsing at kinalikot ito sa kanyang mga kamay. Maya-maya, bigla siyang sumigaw ng malakas, "Wow! First prize! Makinig ka!" Sinabi na ang pool ring na ito ang talagang unang premyo, ang migranteng manggagawa ay biglang nabalisa at sumigaw, "Akin ito, akin! Ibalik mo sa akin! Damn it, what you said is yours is yours! This thing is written, what's your name?" Sigaw ng gangster. Malakas ang boses ng dalawa kaya narinig sila ng mga pasaherong nakaupo sa malapit at sunod-sunod na tumingin sa kanya. "Nawala ko itong pool ring." Iniangat ng migranteng manggagawa ang kanyang manggas at sinubukang makipagtalo sa kanya, "Sabihin mo, mahigit 6 na po kaming magkakapatid sa kotse na ito. Pakisuyong ibalik sa akin ang pool ring ng masaya, kung hindi, I will you're welcome." Not to mention, pagtapos niya magsalita, 7 o 8 tao ang nagkumpulan sa kanya, nakatingin sa maliit na gangster na nakahalukip-kap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang maliit na gangster ay hindi dapat madaig. "Mayroon kang mga tao, ngunit wala akong kinalaman sa iyo." Oo naman, nang sumigaw ang munting gangster, 7 o 8 pa ang nakapaligid sa kanya. Halatang medyo takot na ngayon ang mga pasahero sa paligid. Ito ay isang eksena na magsisimula na. Of course,
Correspondingly, the surrounding tourists all believed that the pool ring really has a grand prize, and they pointed at it for a while. Gayunpaman, ipinikit pa rin ni Abe Haruta ang kanyang mga mata at nagmuni-muni sa mga bisig ng matanda, at ngumuso ng mapang asar, ito ay isang katawa-tawang panloloko. Matapos marinig ang kanyang mga salita, binigyan siya ng masamang tingin ng mga gangster at migranteng manggagawa, ngunit hindi niya binuksan ang kanyang mga mata. Mata, huwag mo na lang siyang pansinin. Oo naman, sa simula ng pelikula, hindi ito maliit na eksena. Sa oras na ito, ang isang manlalakbay ay napakabilis at nagsabi sa isang mukhang iskolar na naroroon, "Sir, mukha kang iskolar. Mangyaring bigyan ako ng ilang puna. Kung hindi, magsisimula silang mag-away." Well, itinaas ng scholar ang kanyang salamin, nag-alinlangan at sinabing, "Ako ay isang guro sa unibersidad. Dahil may tiwala kayong dalawa sa akin, bibigyan ko kayo ng pagsusuri. Well, bigyan mo muna ako ng grip hook." Siya ay isang payat na tao, at walang natatakot sa kanyang pagiging malakas, kaya't binigyan siya kaagad ng gangster ng grip hook. Inilagay ng iskolar ang pool ring sa harap ng kanyang mga mata at tiningnan ito ng mabuti, at sinabi, "Bueno, ito nga ang unang gantimpala. Nasaan ang lata? Tingnan ko kung magkano ang halaga nito." Muling ibinigay sa kanya ng migrant worker ang lata. Nagpatuloy ang iskolar, "Ito ay halos 20,000 na napakalaking pera. Magagamit mo ito para tabyusan ang premyo, at bawat isa sa inyo ay makakakuha ng kalahati nito. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang kabilang partido, maaari akong sumama sa iyo kapag bumaba ka sa bus." Nang marinig ito, muling tumikim si Haruta Abe, "Magandang pag-arte." Malinaw na ang mga taong ito ay nasa iisang grupo, ang mga migranteng manggagawa ay Party A, ang mga gangster ay Party B, at ang mga iskolar ay ang mga katiwala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, na malinaw na lampas sa inaasahan ni Haruta Abe ang parehong partido ay ganap na hindi sumang-ayon sa split. Sumigaw ang mga migranteng manggagawa, "Bakit dapat ibigay sa kanya ang kalahati ng aking pool ring? Mga kapatid, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanila. Maging makatwiran." Hindi pa natatagalan, sinabi ng maliit na gangster, "Damn it, sino ang natatakot sa kanino? Ano ba, kung gusto mong magsalita, tutulungan kita." Kaya nagsimulang magtulak ang dalawang grupo. May 17 o 8 tao na nagtutulak-tulak sa karwahe. "Hinawakan mo ako at hinawakan kita, at mabilis itong naging gulo." Nang makita kung ano ang mangyayari, ang mga nakapaligid na pasahero ay nagsisiksikan sa kanilang mga upuan. Gayunpaman, ang problema ay ang bus ay masyadong masikip at hindi sila makaalis kahit na gusto nila. Ngunit ito rin ay may kalamangan. Ang dalawang grupo ng mga tao ay hindi maaaring lumaban kahit na gusto nila, at sa huli ay maaari lamang silang maging isang pasaway na labanan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang sitwasyong ito, at dumating ang tren sa Tianjin Station. "Tara, bumaba na tayo at mag-usap. Dam, hindi ako lalaki kung matatakot ako sayo. Mga kapatid, lumabas ka sa kotse at kulitin mo siya." Bumaba sa sasakyan ng isang grupo ng mga tao at umalis sa isang iglap, malamang na naghahanap ng lugar na makakalaban. Bumaba si Abe Haruta sa kotse, hinawakan ang kanyang baba at ulong, "Mali ba ang nakita ko? Nagsisinungaling ba sila?" Pagkalabas ng istasyon ng tren, kinuha ni Abe Haruta ang kanyang bag at biglang napagtanto, "Nako, wallet ko." Napakaraming tao ang nagsisiksikan ngayon lang, napanood ko lang silang gumanap doon. Sa kabilang banda, magkahawak kamay na naglakad ang isang grupo ng mga migranteng manggagawa at mga gangster, habang tumatawa, yung tanga na taga-Japan, nagkukunwaring mataas pa ang IQ niya, at hindi niya alam kung nawala ang wallet niya. "Ha. Napakabata niya para makipag-away sa atin. Oo, Tara, inom tayo. Kung nagpapanggap ka, kailangan mong tretuhin siya ng ganito, o, shootan." Bagaman nawala ang kanyang pitaka, bilang isang miyembro ng maluwalhating Hattori Ninja, sinabi ni Abe Haruta na hindi ito isang malaking problema para sa dakilang imperyo ng Hapon. Tahimik na bamulong si Haruta Abe ng ilang salita sa kanyang puso, at pagkatapos ay lihim na sinabi, "Dahil nawala ang iyong pitaka, bakit hindi magpanggap na pulubi at magtago sa ibaba sa Chenhui Building kung saan naroon si Hong Dali? Ganito. Sa sandaling magpakita siya, maaari akong humingi sa kanya ng gantimpala at pagkatapos ay patayin siya sa isang iglap. Magkunwaring pulubi at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong patayin siya. Napakagandang diskarte, tiyak na maaabot ng 100% ang rate ng tagumpay." Kung tungkol sa kawalan ng pera para sumakay ng taxi, bilang miyembro ng maluwalhating Hattori Ninja, sinabi ni Abe Haruta na hindi iyon isang problema. Kaya makalipas ang ilang oras, sa wakas ay dumating si Haruta Abe malapit sa Chenhui Building. Nakatingin sa Chenhui Building na matayog sa paglubog ng araw, huminga ng malalim si Haruta Abe at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang pakay isang pulubi na napakatanda na at wala ng ngipin. Makalipas ang 5 minuto, huminga ng malalim si Haruta Abe, na nagpalit ng damit kasama ang pulubi. Pagkatapos ay humiga siya sa kalsada, at para mas maging kamukha niya, unti-unti siyang gumalaw patungo sa Chenhui Building.
Sa totoo lang, siya wala talagang mali sa buong diskarte, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang target ay si Hong Dali, na umabot na sa antas ng paglilipat ng kalamidad at pagtakas mula sa sakuna kaya siya ay malas. Sa wakas ay lumipat sa ilalim ng Chenwei Building, at bago siya makapaghintay, nang handa na siya ay tinitigan ng dalawa pang pulubi. Dalawa silang medyo batang pulubi. Nang makita siya ng isa sa kanila na dumarating, lumapit siya at sinabi sa mahinang boses, "Kapatid, ang lugar na ito ay okupado na natin." "Okupado na, kailangan mong maghintay hanggang bukas." "Damn it, ito ang iyong teritoryo. Alam mo ba na ako rin ang may tungkulin sa pagpatay kay Hong Dali? Paano ko ibibigay sa iyo ang ganoong mahalagang posisyon?" Ayaw lumabas at magsenyas. Si Haruta Abe ay orihinal na nasa masamang kalagayan matapos mawala ang kanyang pitaka. Matapos marinig ang sinabi ng batang pulubi na ito, natural na lalo siyang nanlumo. Sinabi niya sa paos na boses, hindi ako aalis. Wala kang kahihiyan sa akin. Talaga. Ang dalawang batang pulubi na ito ay ang gangster trio na gustong makakuha ng pera kay Hong Dali noon. Nakikitang may nagtatangkang magnakaw ng kanilang mga trabaho ngayon, paano sila magiging okay? Ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Wala pa akong sinasabi. Simulan na natin ang pelikula. Kaya makalipas ang kalahating oras, umupo silang apat sa himpilan ng pulisya na may mga pasa at pasa. Sa katunayan, sa lakas ni Abe Haruta, tiyak na walang problema ang tatlong gangster, at talagang walang problema sa pag-aayos sa kanila ng dalawa at dalawa. Ang tunay na problema ay nasa pamamahala ng lungsod. Gaya ng nabanggit kanina, palaging overqualified at underqualified ang Hong Dali. Inayos niya na ang mga super soldiers na tapat sa kanya ay 100 years old para magsilbing urban management. Gayunpaman, mayroon ding ilang ordinaryong sundalo sa kanila. Manatili lang sa ibaba sa Chenwei Building. Sa orihinal, si Hong Dali ay isang napakabuting tao. Kung makikilala niya ang isang pulubi, madali niya itong gagantimpalaan ng 1,800 yuan. Sa makatuwid, palaging may mga pulubi sa paligid ng Chenwei Building kahit walang nangyari. Ito ay talagang wala. Ang problema ay talagang nag-aaway ang mga pulubi na ito sa teritoryo. Ang isa sa kanila ay medyo sanay bakit siya magiging pulubi kung mayroon siyang ganoong kasanayan. Kaya ang resulta ay nasakop ni Abe Haruta ang trio ng mga gangster, at pagkatapos ay binugbog ng super urban management hanggang sa mabugbog at mamaga ang kanilang mga ilong, at sa wakas ay pumasok silang apat sa istasyon ng pulisya. End of this chapter. Pahingi naman ng like at share, para mabilis tayo mag-upload.